Ang unang napansin ni Park Soo-yoon ay ang amoy. Hindi ito isang metaporikal na amoy, hindi ang banayad na konseptual na impresyon ng ibang panahon na dumarating sa malayong distansya ng pagsasalaysay. Isang aktwal at pisikal na pagsalakay sa mga pandama na gumugol ng 28 taon na nakakalibrate sa sinalang hangin, mga sintetikong materyales, at sa malinis at kemikal na neutralidad ng modernong buhay sa lungsod. Pinaasim na soybean, abo ng kahoy, dumi ng hayop, hilaw na butil, amoy bakal asin ng patungan ng magkakarne, usok mula sa 12 apoy na nagliliyab na simula pa bago magbukang liwayway. Lahat ng iyon ay sabay-sabay na dumarating, nang walang babala, sa pinakamalakas na tunog. Nakahiga siya sa isang sahig na kahoy. Sa itaas niya, mabababang tahilan, nadidilim ng maraming taon na usok mula sa apoy sa pagluluto, nakasabit ang mga bungkos ng pinatuyong sili at mga kagamitang hindi niya agad matukoy. Isang bintana na papel sa kanyang kanan ang nagpapasok ng kulay abong liwanag sa umaga, ang partikular na kulay abong liwanag ng maulap na bukang liwayway ng Korea, na nakilala niya hindi mula sa alaala ng panahong iyon, kundi mula sa isang uri ng pamilyaridad na kasing bilis ng buto na tila hindi naalis ng kahit anong pagbabago sa panahon. Malamig at makintab na kahoy ang sahig sa ilalim niya, at nakahiga siya rito nang walang paliwanag o seremonya. Nasa tabi niya ang laptop niya. Ito ang katotohanang muling nag-organisa sa lahat ng iba pa. Ito ay sarado, itim, ganap na hindi gumagalaw. Isang parihaba na gawa sa modernong polymer at aluminyo na nakapatong sa sahig na kahoy noong panahon ng Joseon na parang isang bagay na inilagay doon ng isang taong may napaka-espesipikong pagkamapagpatawa. Alam ni Soo-yoon na sarili niyang makina iyon dahil alam niya ang maliit na gasgas sa kaliwang sulok sa itaas ng takip, na gawa 3 taon na ang nakalilipas nang iuntog niya ito sa turnstile ng subway. Naroon ang gasgas. Naroon ang makina. Walang ipinapakitang anumang gasgas sa power indicator. Umupo siya. 4 na tao ang nanonood sa kanya mula sa kabilang panig ng silid. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang mga 40 taong gulang na may mga bisig na parang sa isang taong nagtatrabaho sa metal, malapad, may mga peklat. Taglay ang partikular na densidad ng isang taong ang pisikal na lakas ay hindi gawa sa yelira kundi naipon. Nakasuot siya ng jacket na gawa sa abaka sa ibabaw ng mas maitim na panloob na damit at may hawak na martilyo na maluwag at walang malay na kapit ng isang taong may hawak ng martilyo mula pa noong bata pa. Sabi sa ekspresyon niya, marami na akong nakitang bagay sa buhay ko at handa akong hindi humanga rito. Sa likuran niya, isang babae, marahil 38, na may mukha na parang pinatulis na bakal. Hindi maganda sa pandekorasyon na paraan, ngunit tumpak. Ang mga mata niya ay gumalaw kay Soo-yoon at pagkatapos ay sa makinang nasa tabi niya nang may parehong bilis at parehong kalidad ng atensyon, inililista ang pareho ng walang nakikitang emosyon. Siya ang taong namamahala sa kahit anong lugar na ito. Kitang-kita niya sa paraan ng pag-angat ng tingin ng mga tao sa silid sa kanya nang hindi tumitingin sa kanya. Isang batang lalaki sa pintuan, 13, marahil, na may mga daliring may bahid ng tinta, at ang maliwanag at hindi mapakali na atensyon ng isang taong dapat sanay nasa ibang lugar at nagpasyang ito ang mas mahalaga. At sa likuran niya, bahagyang nakikita, isang matandang lalaking may anyo ng isang marunong bumasa at sumulat. Nagmamasid ng may partikular na pag-iingat ng isang taong alam na ang mga hindi pangkaraniwang bagay ay may posibilidad na lumikha ng mga papeles. Tumingin si Soo-yoon sa makina. Tumingin naman ito sa kanya, madilim at tahimik. Naunawaan niya ang kanyang sitwasyon sa loob lamang ng halos 4 na segundo ng napakabilis na pag-isip, nasa Joseon, Korea siya. Ang arkitektura, ang pananamit, ang amoy ng palengke sa labas, ang kalidad ng liwanag na pumapasok sa bintana na gawa sa papel, lahat ng ito ay nagtagpo sa iisang konklusyon. Wala siyang ideya kung anong eksaktong taon. Wala siyang ideya tungkol sa lungsod. Wala siyang ideya kung paano siya napunta rito o kung ang proseso ay maaaring mabaliktad pa. Ang mayroon siya ay isang modernong laptop na naglalaman ng 3 terabyte ng mga digital na makasaysayang archive, mga sanggunian sa inhinyeriya, mga tekstong medikal, datos pang ekonomiya, at isang hindi matatag na koneksyon sa mga network ng impormasyon noong ika-21 siglo. At patay na ang laptop. Dahil walang kuryente, isa na lamang itong piraso ng mamahaling modernong eskultura. Kung wala ang laptop, isa lamang siyang lalaking nakasuot ng kakaibang damit na nakaupo sa sahig ng isang tao sa isang lungsod sa Korea na pre-industrialized, walang pera, walang kredensyal, walang posisyon sa lipunan, at walang plano. Kailangan niya itong pag-igihan. Kailangan niya itong gawin ngayon. Pangalawa na lang ang lahat ng iba pa. Tumayo siya,
At ang apat na tao sa kabilang panig ng silid ay gumalaw, hindi umatras, nag-adjust, ang paraan ng pag-adjust ng mga tao kapag ang isang bagay na kanilang naobserbahan ay nagiging aktibo. Yumuko si Suyon. Isang maayos na pana, likas sa sarili, ang alaala ng kalamnan ng isang panghabang buhay na paglalayag sa lipunan ng mga Koreano na nagpapaputok sa anumang puwang na naghihiwalay sa kanya mula sa mga taong ito. Kumura pang lalaking may martilyo. Nagbago ang ekspresyon ng babae nang humigit kumulang 2 degree sa direksyon ng muling pagtatasa. Itinuro ni Suyon ang laptop. Pagkatapos ay ginawa niya ang kilos na napagdesisyonan niya sa loob ng 4 na segundo ng mabilis na pag-iisip. Itinuro niya ito, umiling, hindi umiimik, pagkatapos ay itinuro ang sarili niyang mga mata, at muling umiling. Bulag ako kung wala ito. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang mga kamay at tumingin ng diretsyo sa babae. Dahil ito ang gumagawa ng desisyon sa silid na ito at mayroon siyang mga 30 segundo bago may magdesisyon na siya ay isang problema sa halip na isang pagkakataon. May sinabi siya sa lalaking may hawak na martilyo. Hindi ito gumalaw. Sinabi niya ulit ito na may ibang tono at sa pagkakataong ito ay gumalaw na siya. Inilapag ang martilyo at humakbang papalapit kay Suyon nang may maingat na pagsunod na parang isang malaking lalaki na gumagawa ng isang bagay na hindi pa niya napagpasyahan na sasang-ayunan. Yumuko si Suyon sa tabi ng laptop at binuksan ito. Ang madilim na screen. Pinindot niya ang power button. Wala. Hinawakan niya ito. Wala. Binaliktad niya ito at ipinakita sa kanila ang charging port, isang maliit na parihabang puwang na walang kahulugan sa sinuman sa silid na ito, at pagkatapos ay itinuro niya ang port, pagkatapos ay sa kanyang sarili. Pagkatapos ay kumilos na parang gagawa ng isang bagay. Mga kamay na gumagalaw, nagtitipon, nagtatayo. Pinagmasdan ng babae ang pagkakasunod-sunod na ito. Pagkatapos ay nagsalita siya ng isang salita sa batang lalaki sa pintuan. Mabilis na umalis ang batang lalaki. Nalaman niya ang pangalan niya sa sumunod na 20 minuto sa pamamagitan ng mabagal at matyagang pagkumpas at pag-uulit ay Jang Bokson at siya naman ang namamahala sa bakuran. Isang pinagsamang ari-arian para sa pagmemerkado at pag-imbak ng mga paninda sa gilid ng pamilihan. Ang lalaking may hawak na martilyo ay si Imchol, ang panday, na napatunayan sa pamamagitan lamang ng kilos ng katawan na ang kanyang pag-aalinlangan ay propesyonal sa halip na personal at hindi magbabago hanggat hindi na ihaharap ang ebidensya na nakakatugon sa kanyang mga partikular na pamantayan. Ang matandang lalaking may kakayahang bumasa at sumulat ay si Yu Sang-ho pala, isang medyo katamtamang antas na clerk na nakikipagnegosyo kay Bokson nang dumating si Suyon. Bumalik ang bata na may dalang mga piraso ng tanso. Nakaramdam si Suyon ng ginhawa mula sa isang taong kakakumpirma lang na ang unang kritikal na variable ay magagamit. Agad niyang inayos ang mga piraso ng tanso na nagpaangat kay Imchol na parang isang bihasang manggagawa na nakamasid sa isang taong hindi wastong humahawak ng mga materyales at itinaas naman ni Suyon ang isang kamay, sandali, at nagpatuloy sa pag-aayos. Naghintay si Imchol. Ito, sabi ni Suyon, ay mahalaga. Ang pagpayag ng lalaki na huminto sa halip na makialam ay nangangahulugan na may sinabi si Bokson habang papunta siya sa tambak ng tanso. 6 na bagay ang kailangan niya sa kabuuan. Tanso na mayroon siya. Bakal na nasa pagawaan sa sagana at iba't ibang anyo. Isang acidic electrolyte, itinuro niya ang kusinang nakikita sa pintuan sa loob, ginaya ang pag-inom at gumawa ng maasim na mukha, itinaas ang kilos na parang small amount gamit ang kanyang mga daliri. Nawala si Bokson at bumalik na may dalang isang garapon ng suka at isang mas maliit na lalagyan ng brine mula sa mga preserved vegetables. Itinuro niya ang pareho at tumango. Inilagay niya ang mga ito sa ibabaw ng trabaho nang walang anumang komento. Mga lalagyang seramiko, 5, halos magkapareho ang laki. Ang batang si Seogi, na bumalik at pumwesto sa siko ni Suyon na nakatuon ang atensyon ng isang taong nagdesisyong ito ang pinakamahalagang bagay na nangyayari sa lungsod ngayon, ay nawala at bumalik na may dalang maliliit na mangkok na gawa sa palayok na malinaw na mga sisidlan sa bahay ni Bokson at malamang na kumakatawan sa isang gastos sa lipunan na kailangan niyang bayaran mamaya. Alambre o ang pinakamalapit na katumbas. Itinuro niya ang tambak ng mga scrap metal, ginaya ang manipis at nababaluktot, ipinakita ang diametro gamit ang kanyang mga daliri. Gumawa si Imchol ng alambreng tanso ng walang ekspresyon, hindi ang pinong alambre ng modernong panahon, mas mabigat, hindi regular, kundi tanso at magagamit. At ang zinc na siyang problema. Naglakad-lakad siya sa talyer habang hinahanap ito, sinusuri ang tambak ng mga scrap, at sinusuri ang mga gawaing metal na ginagawa sa mga bangko.
Pinanood ni Imchol siyang basahin ang material habang ang atensyon ay parang isang taong nagsasaulo ng mga pamantayan sa pagpili. Natagpuan ito ni Suyun sa anyo ng mga kagamitang tanso, hindi purong zinc, kundi isang haluang metal na zinc tanso na gagana ng may mababang kahusayan. Itinaas niya ang isang kabit kay Imchol. Tumango si Imchol ng isang beses, kinukumpirmang kaya niya itong makuha. Itinayo niya ang tambak sa pangunahing mesa. Mga salit-salit na patong, dis na tanso, telang binabad sa pinaghalong suka at brine, platong tanso. 5 selula na konektado ng sunod-sunod gamit ang alambreng tanso na pinilipit sa mga konektor at idinidiin sa mga ibabaw na nakadikit. Ang arkitektura nito ay ang orihinal na disenyo ni Volta mula pa noong 1800, simple, maaaring kopyahin, na naglalabas ng humigit kumulang 1 boltahe bawat cell sa hindi pantay na kuryente. 5 selula, humigit kumulang 5 boltahe ng hindi matatag na direktang kuryente. Ang isang modernong laptop ay nangangailangan ng 5 boltahe sa regulated input upang ligtas na mag-charge. Ang salitang regulated ay gumagawa ng mahalagang gawain sa pangungusap na iyon. Hinubad niya ang charging cable niya gamit ang maliit na kutsilyo mula sa bulsa ng kanyang jacket, inilantad ang mga panloob na power lead, at inayos ang mga tamang wire. Pagkatapos ay naupo siya sandali, hawak ang hinubad na dulo sa isang kamay at ang output terminal ng tambak sa kabila, at inisip ang tiyak na posibilidad na ang gagawin niya ay sisira sa tanging kalamangan na taglay niya sa siglong ito. Si Yu Sang-ho, na kanina pa nanonood mula sa malayong pader, na parang isang lalaking gumagawa ng ulat, ay mahinang nagsalita. Hindi tumitingin si Boksun sa kanya, at may sinabi rin siya pabalik na parang, tumahimik ka at manood. Naintindihan naman ni Suyun ang ibig sabihin nito. Walang nangyari sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos ay kumurap-kurap ang screen. Isang frame ng backlight, ang pagkakasunod-sunod ng pagsisimula ay nagsisimula at agad na nabibigo habang pabago-bago ang kuryente. Pagkatapos ay nagsimula itong muli, pinigilan ng 2 segundo, nawalan ng lakas, nagsimula muli. Hinahanap at nawawalan na ng boltahe ang makina, nauutal ang proseso ng pag-start nito dahil sa isang pabago-bagong pinagmumulan ng kuryente na ibang-iba sa kung ano ang idinisenyo nitong tanggapin. Gumawa si Seogi ng tunog, isang pantig na hindi sinasadya. Humakbang si Imchol ng 2 hakbang paabante at pinigilan ang sarili. Inayos ni Suyun ang pressure ng koneksyon at nanatili ang screen. Ang indikasyon ng baterya ay nagpapakita ng 2% at hindi tumataas, ang pile ay nagbibigay lamang ng sapat na kuryente para patakbuhin ang sistema ngunit hindi sapat para mag-charge. Mayroon siyang minuto, hindi oras. Natapos na ang startup. Lumitaw ang kanyang desktop wallpaper, mga folder, mga icon, ang kumpletong ordinaryong tanawin ng kanyang digital na buhay, na nakalarawan sa isang kumikinang na parihaba sa isang workshop noong panahon ng Joseon, habang 5 tao ang nakatitig dito na may mga ekspresyong sumasaklaw sa iba't ibang uri mula sa takot hanggang sa gutom. Binuksan niya ang folder ng archive at mabilis na nag-navigate. Mga file na heograpiko. Korea. Mga mapang administratibo. Natagpuan niya ito sa loob ng 8 segundo, isang detalyadong mapa ng mga lalawigan sa timog, rehiyon ng Jeolla, na nakapatong sa mga lokasyon ng lungsod at datos ng populasyon na tinipon mula sa maraming makasaysayang sanggunian. Tiningnan niya ang mapa. Tiningnan niya ang bintana na papel. Tiningnan niya ang mga ingay sa palengke na nanggagaling sa labas, ang partikular na ritmo ng isang malaking distrito ng komersyo, ang laki nito, ang siksikan. Jeonju. Lalawigan ng Jeolla. Sentro ng populasyon, administratibong sentro, kilala sa pamilihan, produksyon ng papel, at tradisyon ng seramiko. Matatagpuan sa katimugang loob, malayo sa mga pressure point sa baybayin, ngunit konektado sa mga pangunahing ruta ng kalakalan. Baterya, 1%. Binuksan niya ang susunod na file. Korea, 1,804 na pula. Kronolohiyang pangkasaysayan. Sinuri niya ang kanyang buhay ng kasing bilis ng isang lalaking nagbabasa para sa kanyang sariling buhay na siyang eksaktong sitwasyon niya. 1,844, huling Joseon. Si Haring Hyunjong sa trono, bata pa, ang korte na pinangungunahan ng angkan ng Andong Kim. Lumalala ang korupsyon sa bawat antas ng administratibo. Paulit-ulit ang tagutom sa mga probinsya sa timog. Pagpapatuloy ng kaguluhan ng mga magsasaka tungo sa malawakang pag-aalsa ni Imsul noong 1862, 18 taon pa ang layo. Ngunit ang mga ugat nito ay naroroon na sa panginikil sa buwis at pagsasama-sama ng lupa na nangyayari ngayon. Kolera.
Paulit-ulit na pagsiklab noong dekada 1840 at 1850, dumadaan sa mga ruta ng kalakalan na pumatay ng libo-libo sa mga lungsod na katulad nito. At isa pang bagay na may tiyak na petsa, 1846. 2 taon mula ngayon. Isang pagbitay sa mga misyonero ng Pransya na siyang magiging sanhi ng unang seryosong pagtugon ng hukbong dagat ng Pransya sa mga baybaying tubig ng Korea. Ang simula ng pagtatapos ng paghihiwalay. Baterya, 0%. Nagdilim ang screen. Tahimik ang silid maliban sa mga ingay ng palengke sa labas at ang paghinga ng 5 tao nakakapanood lang ng isang patay na itim na kahon na naglalabas ng liwanag mula sa isang tumpok ng mga mangkok, alambre, at maasim na likido. Maingat na inilapag ni Suyon ang natanggal na kable. Tumingin siya kay Bokson. Nakatingin ito sa madilim na screen na may ekspresyong hindi na parang gulat at nakarating sa mas mapanganib na lugar, kalkulasyon. Hindi siya natakot sa nakita niya. Iniisip niya kung ano ang kahulugan nito, kung ano ang halaga nito, at kung ano ang tamang tugon sa pagkakaroon nito. Ikaw. Anya, at kahit na may mga siglo na ang pagitan, kahit na may anumang hadlang sa lipunan at panahon, ang direktiba ng kanyang tono ay hindi na kailangan pang isalin, ay magpapaliwanag kung ano yon. Tiningnan niya ang patay na makina. Sa talyer sa paligid niya. Sa 5 taong alam na ngayon na may kakaibang umiiral at walang balangkas para maunawaan ito. Sa lungsod ng Jeonju, ginaganap ang karaniwang umaga nito 2 taon bago ang mga barkong pandigma ng Pransya at 18 taon bago ang pag-aalsa at hindi mabilang na mga pagkamatay dahil sa kolera mula ngayon. Mayroon siyang 2% impormasyon na nagagamit sa baterya. Sira na ang makina niya na nangangailangan ng mas mahusay na pinagmumulan ng kuryente kaysa sa 5 mangkok ng suka. Nakatingin sa kanya si Bokson na parang isang babaeng nakapagdesisyon ng may silbi siya at ngayon ay nagdedesisyon na sa mga kondisyon. At mayroon siyang partikular na kaalaman tungkol sa isang lalaking kakakumpirma lang na siya ay nakaupo sa eksaktong sangandaan ng kahirapan, korupsyon, sakit at paparating na sakuna, kung saan ang tanging archive ng mga sumunod na nangyari ay nakaimbak sa isang makinang kailangang manatiling buhay ng sapat na panahon upang maging mahalaga. Ipapaliwanag ko ang lahat, sabi niya. Pero kailangan ko muna ng mas maraming tanso. Kalagayan, katapusan ng unang araw na kumpirma ang lokasyon, Jeonju, lalawigan ng Jeolla, Joseon, Korea, tinatayang taon, 1844 charge ng laptop, 0%. Nangangailangan ng pinahusay na pinagmumulan ng kuryente na access ang archive, heograpikong datos, kronolohiya ng rehiyon, critical na timeline ng kaganapan, mga kilalang paparating na kaganapan, pagsiklab ng kolera, mga kondisyon ng taggutom, krisis sa dagat noong 1846, pag-aalsa noong 1862, mga kasalukuyang asset, isang patay na laptop, isang charging cable, 5 ceramic bowls, atensyon ni Jang Bokson, mga kasalukuyang pananagutan, lahat ng iba pa ang makina ay nangangailangan ng kuryente. Ang kapangyarihan ay nangangailangan ng infrastruktura. Ang infrastruktura ay nangangailangan ng tiwala. Ang tiwala ay nangangailangan ng resulta. Palagi itong nagsisimula sa parehong paraan. Na may humihiling sa iyo na ipaliwanag ang iyong sarili. At lahat ay depende sa susunod mong sasabihin. Ipinaliwanag niya ang sarili sa pamamagitan ng isang demonstrasyon. Hindi ang makina, patay ang makina at mananatiling patay hanggang sa malutas niya ang problema sa kuryente, na problema sa ikalawang araw. Ang ipinakita niya noong gabi ng unang araw ay isang bagay na mas maliit at mas madaling mabasa. Tinanong niya si Bokson kung ano ang pinakamalalang problema nito ngayon at ipinakita nito sa kanya ang bulusan. Sira na ang mga bubulusan ng pandayan. Hindi naman sa kapahapahamak, isang mabagal na pagkasira. Yung tipong naipon sa loob ng ilang buwan ng paggamit hanggang sa mapansin ng panday na ang kanyang apoy ay mas malamig ng 10 degree kaysa sa nararapat at ang metal ay mas matagal bago maabot ang temperatura ng pagtatrabaho. Ang ginawa ni Inchol ay nakakabawi sa pamamagitan ng pagpapahaba ng apoy at pagsusunog ng mas maraming uling na magastos at sa pamamagitan ng pagpapalakas ng paggamit ng mga bubulusan na nakakapagod. At walang kabayaran ang nakatugon sa ugat ng problema, na ang bahagyang pagkasira ng selyo sa gilid ng tahi kung saan natuyo at nabasag ang katad. Sinuri ito ni Suyon sa loob ng 3 minuto. Pagkatapos ay humingi siya ng taba, ang taba ng hayop na nalikha sa kahit anong sambahayang nagtatrabaho noong panahong iyon, at pagkit, na ginawa ni Bokson mula sa isang istante na may ekspresyon ng isang taong nag-aabuloy ng isang tunay na halaga.
Hinalo niya ang mga ito sa isang maliit na lalagyang seramiko sa ibabaw ng natitirang init ng pandayan, at instinto ang pagkakapareho hanggang sa ang timpla ay maging malapot na parang siksik at malambot na silan. Pagkatapos ay idiniin niya ito sa bitak na tahi gamit ang kanyang mga daliri, ipinipilit itong ipasok sa puwang. Gaya ng isang taong gumugol ng kanyang pagkabata sa pagtulong sa kanyang lolo sa pagkukumpuni ng mga tradisyonal na kagamitan at hinigop, nang hindi nagpapasyang gawin iyon, ang manu-manong lohika ng pagpapagana muli ng mga lumang bagay. Muling inilagay niya ang tahi, tinalian ito ng isang piraso ng tela na binasa sa parehong timpla, at hinayaan itong lumamig sa loob ng 20 minuto. Pagkatapos ay sinabi niya kay Imchol, sa pamamagitan ng kilos, pagturo, sa pamamagitan ng partikular na panggagaya na parang "Eat or say it now," na subukan ito. Maingat na ginamit ni Imchol ang bulusan nang may atensyon ng isang lalaking umaasa ng pagkadismaya. Agad na lumakas ang daloy ng hangin. Tumugon ang apoy, hindi isang dramatikong pagbabago, isang propesyonal na pagbabago, ang patuloy na pagtaas ng temperatura na kinilala ng isang bihasang panday bilang tama sa halip na mainit lamang. Muling nagtrabaho si Imchol habang pinagmamasdan ang mga baga. Pagkatapos ay ibinaba niya ang hawakan ng bubulusan at tumingin kay Soyon na may ekspresyong nagbawas ng halos 60% ng pag-aalinlangan nito. Wala siyang sinabi. Pero lumapit siya ng 3 talampakan na siyang sariling wika nito. Ang unang tunay na problema ay dumating kinabukasan na dinala sa gate ni Bokson ng isang lalaking nagngangalang Park Sung-jin. Isa siyang mangangalakal, mga nasa kalagitnaan ng edad na 40, sapat na mayaman para makasuot ng patong-patong na seda, sapat na gipit para magkaroon ng bahagyang kawalan ng pokus na katangian ng isang taong hindi nakatulog. Kasama niya ang isang nakababatang lalaki, posibleng anak o pamangkin, na maputla na para bang isang taong nilalagnat ng matagal. Ang batang lalaki, mga 17 taong gulang na marahil siya, ay inaalalayan sa siko at gumagalaw ng may maingat na pagtitimpi ng isang taong para sa kanya ay parang pagtitimpi ng sakit. Tinanggap sila ni Boksun sa bakuran. Nanood si Soyon mula sa pintuan ng pagawaan. Mahaba ang sinabi ng mga ngalakal. Nakinig si Boksun. Pagkatapos ay tumingin siya kay Soyon. Lumapit ito. 6 na araw nang may sakit ang bata. 2 beses nang bumisita ang lokal na manggagamot at nagreseta ng mga herbal na gamot, ngunit hindi pa rin bumuti ang kanyang pakiramdam. Ang sugat sa kanyang bisig, nakitang-kita ng iurong ng nakababatang lalaki ang kanyang mangga sa utos ni Bokson, ang pinagmulan nito, isang malalim na hiwa mula sa isang aksidente sa paggawa ng metal, na nakabalot sa tela na hindi napalitan ng hindi bababa sa 3 araw. Umabot na ang amoy kay Soyon kahit 2 talampakan ang layo niya bago pa niya makita ng malinaw ang sugat. Nang matanggal ang tela, tapos na ang lahat, impeksyon, matindi, kumakalat sa bisig sa mga katangiang pulang linya na nangangahulugang nakapasok na ang bakterya sa lymphatic system at gumagalaw na. Noong 1844, madalas itong nagsisilbing sentensya ng kamatayan. Ang mga herbal na formula ng lokal na manggagamot ay hindi makatutulong sa septicemia. Lalala ang kalagayan ng bata sa loob ng 4 o 5 araw pa, at ang resulta ay ibabatay kung sapat ba ang lakas ng kanyang immune system para labanan ang hindi kayang labanan ng gamot. Tiningnan ni Soyon ang sugat ng matagal. Lumapit siya sa laptop. Nakakonekta pa rin ang tambak, 5% karga ang naipon magdamag dahil sa mabagal at pabago-bagong kuryente, na nangangahulugang mayroon siguro siyang 12 minutong oras para sa screen. Ginamit niya ang 4 sa mga ito upang mahanap ang kanyang mga kailangan, mga sanggunian sa medisina sa larangan, pamamahala ng impeksyon sa sugat, at metodolohiya ng paggamot bago ang panahon ng antibiotic. Ang ubod nito ay hindi komplikado. Kailangang linisin ang sugat, wastong linisin, hindi simbolikong linisin, kundi dinidiligan ng isang bagay na makakasira sa kolonisasyon ng bakterya. Kailangan itong ilantad sa hangin sa halip na balutin ng tela na humahawak ng kahalumigmigan at init laban sa impeksyon. At ang bata ay nangangailangan ng malinis na tubig at pagkain na magagamit ng kanyang katawan upang patakbuhin ang tugon ng immune system na siyang tanging tunay niyang opsyon sa paggamot sa kasalukuyan. Wala sa mga ito ang nangailangan ng anumang bagay na wala sa Jeonju noong 1844. Isinara niya ang laptop para mapanatili ang natitirang charge at nagsimulang magtrabaho. Nagpakulo siya ng tubig.
Hindi maligambam na tubig, isang kumukulong tubig na naranasan, na ipinaalam niya kay Bokson sa pamamagitan ng tiyak na paggigiit ng isang taong nakaunawa na ang pagkakaiba ng maligambam na tubig at pinakuloang tubig ay ang pagkakaiba ng paglilinis ng sugat at pagkontamina nito ng ibang populasyon ng bakterya. Pinakulo ni Bokson ang tubig nang hindi nagtatanong kung bakit, na nagpatunay sa kanyang pagtatasa sa kanya bilang isang taong inuuna ang mga resulta kaysa sa paliwanag. Nilinis niya ng mabuti ang sugat. Ang batang lalaki, na nagngangalang Sungmin, ay nanatiling nakaramdam ng matinding sakit sa mukha, na piniling huwag ipakita, na iginalang naman ni Soyeon at mahusay na inayos. Ang patubig ay tumagal ng 10 minuto. Gumamit siya ng pinakuloang tubig at kaunting lakas ng alak na gawa sa butil na kayang gawin ni Bokson, na natagpuan niya sa isang garapon na seramiko sa likod ng kanyang bodega, at isinuko ng may maikling ekspresyon na parang isang taong nagsasakripisyo. Binuhusan niya ng damit ang sugat, isang manipis na pantakip na nagpapahintulot sa daloy ng hangin sa halip na ang selyadong pambalot na siyang dahilan ng pagkalat ng impeksyon. Nakipag-usap siya sa pamamagitan ng kilos at likas na pagsasalin ni Seogi, ang batang lalaki, ay nagkaroon ng pambihirang kakayahang bigyang kahulugan ang layunin ni Soyeon at isalin ito sa totoong wika, na ang benda ay kailangang palitan tuwing umaga gamit ang sariwang pinakuloang tubig, na ang batang lalaki ay kailangang uminom ng mas maraming malinis at pinakuloang tubig hanggat kaya niya, at ang mga pulang linya sa braso ay kailangang subaybayan at markahan ng uling sa kasalukuyang hangganan nito upang ang anumang pagsulong ay agad na matukoy. Pinagmasdan ng mga ngalakal ang lahat ng ito nang may nakatutok na atensyon ng isang taong ang kayamanan ay hindi kayang lutasin ang partikular na problemang ito at na napunta sa hindi komportableng posisyon ng pag-asang magagawa ito ng isang hindi kilalang estranghero. Bumalik siya noong 3 umaga. Nasa pagawaan si Soyeon, kasama si Imchol sa ibang problema, ang mismong pandayan, na may kakulangan sa istruktura sa daluyan ng hangin nito na natukoy ni Soyeon noong nakaraang araw at nagguguhit ng mga opsyon para sa pagpapabuti gamit ang uling sa isang patag na tabla. Nang lumitaw si Bokson sa pintuan at sinabi ang kanyang pangalan. Hindi ang pangalang ibinigay niya sa kanya, na siyang tunay niyang pangalan at nahirapan siyang bigkasin, ang pangalang itinalaga niya sa kanya, na isang pantig lamang na humigit kumulang nangangahulugang ang taong nakakaalam ng mga bagay-bagay. Pumunta siya sa bakuran. Nakatayo si Sungmin ng walang suporta. Hindi perpekto, maputla pa rin siya, maingat pa rin gumagalaw, ngunit nakatayo. Taglay ang partikular na katangian ng isang taong ang katawan ay bumaling mula sa pagkatalo patungo sa paggaling at ngayon ay abala sa mas mabagal na gawain ng muling pagtatayo. Umurong na ang mga pulang guhit sa kanyang braso. Nang matanggal ang bendahe sa umaga, ang sugat ay nagpakita ng panimulang malinis na tissue sa mga gilid nito sa halip na ang kumakalat na bahagi ng aktibong impeksyon. Tumingin ang mga ngalakal kay Soyeon at may sinabi. Si Seogi, sa kanyang siko, ay isinalin ang tinatayang bokabularyo na kanilang binuo ng magkasama. Sinabi niyang ginawa mo ang hindi kayang gawin ng doktor. Tinanong niya kung ano ang kailangan mo. Tumingin si Soyeon sa mga ngalakal. Pagkatapos ay kay Bokson. Pagkatapos ay sa talyer sa likuran niya, si Imchol ay nakikita sa pintuan, ang patay na laptop sa estante nito sa sulok na nakabalot ng tela. Ang bulusan ay gumagana sa tamang kapasidad sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. 2 bagay ang sinabi niya. Ang una ay isang kahilingan para sa isang tiyak na dami ng tanso, higit pa sa kasalukuyang nasa tambak ng scrap sheet copper kung ang mga ngalakal ay may access dito sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa kalakalan. At zinc. At marami pang mga sisidlang seramiko. At anumang pinagmumulan ng sulfuric acid na inilarawan niya bilang likidong ginagamit sa ilang prosesong pang-industriya, na nagdulot ng maingat na pagkilala sa mukha ng mga ngalakal na nagmumungkahi na ito ay makukuha sa isang lugar sa distrito ng komersyo ng Jeonju. Ang pangalawang sinabi niya ay, huwag mong sabihin kaninuman kung saan mo nakuha ang panggagamot. Tinignan siya ng mga ngalakal. Hindi umimik si Soyeon at inulit ito kay Seogi nang may kaunting linaw kaya't malinaw na hindi na mababago ang instruksyon. Sumang-ayon ang mga ngalakal na may ekspresyon ng isang lalaking naglalagay ng interaksyong ito sa isang kategoryang pangkaisipan na wala pa siyang natatawag na pangalan. Nang gabing iyon, pumunta si Bokson sa kinaupuan ni Soyeon habang hawak ang laptop, 8% na ang charge ngayon, at mas maayos na ang output dahil sa pinahusay na tambak ng kolera. Sinusuri ang datos tungkol sa kolera na nakuha niya noong unang araw. Naupo siya sa tapat niya at sandaling tiningnan ang screen. Hindi ang nilalaman kundi ang katotohanan nito, ang liwanag na nalilikha nito, ang densidad ng impormasyong nakikita sa teksto.
Pagkatapos ay may sinabi siya na binigyang kahulugan ni Seogi na nakaupo sa malapit na parang, alam mo na ang gagawin bago mo pa ito tingnan. Pinag-isipan ito ni Soyeon. Tama nga iyon. Hindi kinailangan ng laptop para sa paggamot ng sugat, alam na niya ang pamamaraan bago pa niya ito buksan. Ang laptop ay kumpirmasyon lamang, hindi tagubilin. Anya. Tumingin siyang muli sa screen. Pagkatapos ay sa kanya. Pagkatapos ay may mas mahabang sinabi siya na isinalin naman ni Seogi ng may maingat na pagkaseryoso ng isang batang lalaki na naunawaan na mahalaga ang kanyang isinasalin, kung gayon, wala sa kahon ang kinaroroonan ng kaalaman. Nasa iyo ang kaalaman. Iba ang kahon. Tumingin sa kanya si Soyeon. Tama siya. At narating niya ang konklusyong ito sa ikalawang araw, matapos mapanood itong magtrabaho ng humigit kumulang 36 na oras. Na nangangahulugang ang bilis ng kanyang pagsusuri ay isang bagay na kailangan niyang isaalang-alang sa bawat desisyong gagawin niya sa hinaharap. Ipinapakita sa akin ng kahon ang mga bagay na hindi ko pa alam, Anya. Mga bagay na hindi pa nangyayari. Mga bagay na mangyayari sa lungsod na ito. Isinalin ni Seogi. Natahimik sandali si Bokson. Pagkatapos ay sinabi niya, kung gayon kailangan mo ng mas maraming kuryente para dito. Pagkatapos ay magtatayo tayo ng mas maraming kuryente para dito. Tumayo siya. Simula bukas. Tutulong si Imchol. Hindi ka pa niya gusto pero nirerespeto niya ang ginawa mo sa bulusan. Bumalik siya sa pangunahing bahay. Tumingin si Soyeon sa screen ng laptop. 8%. Nakabukas sa harap niya ang datos ng kolera, mga padron ng pagsiklab, mga sanhi ng pagkalat, mga rate ng pagkamatay sa mga sentrong urbano na walang infrastruktura ng malinis na tubig. Ang supply ng tubig ng Jeonju ay nagmula sa mga balon na katabi ng pagtatapon ng basura nito. Ang timeline ng pagsiklab sa kanyang archive ay nagmumungkahi na ang susunod na malaking alon ay makakarating sa mga probinsya sa timog sa loob ng 2 taon. Sapat na ang 2 taon. Kaunti lang. Mayroon siyang isang mangangalakal na may utang na loob sa kanya at may akses sa mga materyales. Mayroon siyang isang panday na nagsisimula ng igalang ang mga resulta. Mayroon siyang anak na lalaki na kayang isalin ang layunin sa wika. Mayroon siyang isang babaeng nakatukoy sa tamang problema, kapangyarihan, at nangakong lutasin ito bago pa man siya magtanong. Mayroon siyang 8% lakas at isang lungsod na hindi alam kung ano ang darating. Hindi iyon kalakihan. Higit pa ito kaysa sa sinimulan niya kahapon. Kalagayan, katapusan ng 3 araw bayad sa laptop, 8%, pagbuti ng supply ng tanso at zinc, papasok sa pamamagitan ni Park Sung-jin pinagmulan ng sulfuric acid, matatagpuan impeksyon sa sugat, nalutas. Gumagaling si Sungmin Imchol, pag-aalinlangan sa 40%, bumababa Bokson, ganap na nakikibahagi, na itatag ang tiwala sa Operasyon Seogi, pangunahing tagasalin, mabilis na natututo Yu Sang-ho, nanonood. Hindi pa nakatuon Park Sung-jin, may utang, magagamit ang akses sa mapagkukunan. Timeline ng kolera, humigit kumulang 24 na buwan infrastruktura ng kuryente, prioridad 1 mga tanong sa pagkakakilanlan mula sa distrito ng pamilihan, simula may nakakita sa pag-alis ng mga ngalakal. May nakapansin na gumaling ang bata. Sa isang lungsod na ganito kalaki, sapat na ang 3 araw para magsimula ang isang kwento. Nagsimula na ang kwento. Ang pinahusay na power cell ay inabot ng 4 na araw bago maayos na naitayo. Inihatid ni Park Sung-jin ang tanso noong ika-4 na araw, mga piraso ng tanso, hindi mga piraso ng metal. Hiniwa sa mga plato na may pare-parehong kapal na may malilinis na gilid ng isang materyal na inihanda para sa kalakalan sa halip na kinuha mula sa sahig ng pagawaan. Naghatid siya ng mga platong zinc kinabukasan na nakuha sa pamamagitan ng isang kontak sa distrito ng mga metalworker na ang eksaktong pagkakakilanlan ay hindi niya ibinunyag at hindi rin naman tinanong ni Soyeon. Ang sulfuric acid ay dumating sa isang selyadong ceramic jar na maingat na hinawakan at inihanda gamit ang isang bagay na mas mahal pa kaysa sa inaasahan sa dami nito. Itinayo ni Soyeon ang bagong selda sa isang nakalaang tabla sa sulok ng pagawaan ni Imchol, malayo sa init ng pandayan, malayo sa mga pinagmumulan ng tubig, malayo sa dinaraanan ng mga taong papasok at papasok sa bakuran ni Bokson. 12 selula sa pagkakataong ito sa halip na 5, salitan ang mga platong tanso at zinc, bawat peres ay pinaghihiwalay ng telang binabad sa diluted sulfuric acid solution, na konektado ng serye gamit ang alambreng tanso na iginuhit ni Imchol sa mas pinong sukat kaysa sa unang pagtatangka gamit ang isang simpleng draw plate na iginuhit ni Soyeon at naitayo ng panday sa loob ng humigit kumulang 2 oras nang, hindi na muling tinanong.
Hindi elegante ang output. Ngunit ito ay pare-pareho, humigit kumulang 12 boltahe ng direktang kuryente sa mababang amperage na sapat na malapit sa mga kinakailangan sa pag-charge ng laptop kaya tinanggap ito ng makina nang hindi agad tinatanggihan ang input. Tumaas ang indicator ng baterya. Dahan-dahan, pabago-bago, huminto ng mahahabang minuto bago umangat ng 1%, ngunit tumataas pa rin. Pinanood ni Soyon na umabot ito sa 22% at pagkatapos ay gumawa ng ibang bagay dahil ang panonood ng pag-charge ng baterya ay hindi isang produktibong paggamit ng oras sa anumang siglo. Ang pagpapabuti ng pandayan ay ideya ni Chol na mahalaga. Matagal nang iniisip ni Soyon ang kawalan ng kahusayan sa istruktura ng pandayan simula pa noong unang araw. Isang hindi maayos na heometriya ng daluyan ng hangin na nawawalan ng init sa mga dingding sa gilid sa halip na ituon ito sa pinagtatrabahuang ibabaw. Nagdrawing siya ng 3 alternatibong disenyo gamit ang uling sa pisara na ginagamit niya para sa mga teknikal na guhit, at pinag-iisipan niya kung paano ipapakilala ang konsepto kay Chol nang hindi nagiging sanhi ng propesyonal na pagtutol ng isang manggagawa na sinasabihan na mali ang kanyang gawa ng isang taong hindi pa nakahawak ng martilyo. Hindi niya na kailangang ipakilala pa ito. Noong umaga ng ika-6 na araw, pumunta si Chol sa drawing board, tiningnan ang mga sketch ng matagal nang hindi nagsasalita, at pagkatapos ay tinapik ang 3 disenyo. Ang tinasa ni Soyon bilang ang pinakapraktikal na materyales na magagamit gamit ang isang mapurol na daliri. Tumingin sa kanya si Soyon. May sinabi si Chol. Isinalin ni Seogi, sabi niya mali ang direksyon ng init. 2 taon na niya itong pinag-iisipan. Sabihin mo sa kanya na 4 na araw ko nang pinag-iisipan yan, sabi ni Soyon. At tama siya sa kung ano ang problema, pagsasali ni Seogi. Tumingin si Chol kay Soyon na may unang ekspresyon na hindi pag-aalinlangan o neutral na pagtatasa, isang bagay na may mas mainit na dating. Ang partikular na init ng isang manggagawa na ang propesyonal na likas na ugali ay nakumpirma na ng isang taong sinisimulan na niyang igalang. Sabay-sabay nilang itinayong muli ang pandayan sa loob ng 3 araw. Hindi mula sa simula, isang nakatarget na muling pagtatayo ng air channel at geometry ng firebox gamit ang kasalukuyang istruktura bilang pundasyon at binabago sa halip na palitan. Alam na alam ni Chol ang material sa paraang hindi alam ni Soyon, at ang pag-unawa ni Soyon sa mga prinsipyong termodinamika na kasangkot ay nagbigay sa pagbabago ng direksyon na hindi natagpuan ni Chol sa loob ng 2 taon ng bigong intuisyon. Ang kombinasyon ay gumana sa paraang kung minsan ay gumana ang mga kombinasyon ng iba't ibang uri ng kaalaman, mas mabilis at mas mahusay kaysa sa maaaring magawa ng mag-isa. Nang subukan nila ito noong umaga ng ika-9 na araw, naabot ng pandayan ang temperatura ng pagtatrabaho sa loob ng 40% mas maikling oras kaysa dati at napanatili ito gamit ang 25% mas kaunting uling. Tumayo si Chol mula roon at tumingin kay Soyon na may ekspresyong tila na kumpleto na ang paglalakbay nito mula sa pag-aalinlangan patungo sa isang bagay na hindi pa pagkakaibigan ngunit nasa direksyon na yon. Ang paghahati ng paggawa ay dumating sa pamamagitan ng pangangailangan sa halip na teorya. Ang bakura ni Bokson ay ginamit sa maluwag na kahulugan ng salitang iyon noong 1844 sa Jeonju, si Chol bilang pangunahing panday. 2 nakababatang lalaki na humawak ng mga gawaing paghahanda at paghahatid, si Seogi bilang isang pangkalahatang katulong, at isang babaeng nagngangalang Yoon Hairim na namamahala ng mga kwenta sa kanyang isipan dahil ang pagsulat ng mga ito ay lumilikha ng pagkakalantad sa buwis. Si Hairim ay marahil 30 taong gulang na may partikular na kakayahan ng isang taong gumagawa ng mga kasanayang trabaho sa loob ng maraming taon sa isang kontekstong opisyal na nagkukunwaring hindi. Napansin siya ni Soyon noong ika-3 araw. Hindi niya ito nilapitan hanggang sa ika-7 araw dahil ang kanyang nabasa sa arkitekturang panlipunan ay nagmumungkahi na ang masyadong mabilis na pagkilos ay lilikha ng mga problema sa direksyon na ayaw niya. Noong ika-7 araw, tinanong niya si Bokson, sa pamamagitan ni Seogi, kung maaaring naroon si Hairim habang ipinapaliwanag niya ang mga pagpapabuti sa produksyon sa 2 nakababatang lalaki. Tumingin sa kanya sandali si Bokson. Pagkatapos ay sinabi niya, nakikinig naman siya mula sa kabilang silid. Pumasok si Hairim sa workshop. Nakatayo siya sa gilid ng grupo na parang may taong handang sabihang umalis anumang oras. Diretso sa kanya ni Soyon ang paliwanag, dahilan para magtinginan ang 2 nakababatang lalaki at muling nag-iwas ng tingin. Buong atensyon ni Hairim ang nakatutok at mabilis na pagsipsip ng isang taong naghihintay ng impormasyong darating sa paraang pinayagang matanggap niya. Simple lang ang pagpapaliwanag niya ng pagpapabuti, pare-parehong pagsukat.
Ang paggawaan ay kasalukuyang gumagawa ng mga metal na kagamitan at kagamitan na mahusay ayon sa pamantayan ng individual na pagkakagawa. Bawat piraso ay gawa mismo ng mata at kamay, bawat isa ay bahagyang naiiba mula sa nauna. Normal lang ito. Ganito ang pagkakagawa ng lahat noong 1844. Ngunit nangangahulugan ito na ang mga piyesang ginawa para sa pag-assemble ay hindi magkakasya ng maaasahan sa isa't isa, na ang mga kapalit na piyesa ay kailangang muling ayusin, na ang kalidad ay nag-iba depende sa atensyon at enerhiya ng taong gumagawa ng bawat piyesa sa bawat partikular na araw. Gumawa siya ng panukat na template mula sa isang piraso ng bakal, isang panukat na may mga partikular na bingaw sa mga partikular na distansya, na nakakalibrate laban sa isang pamantayang itinatag niya at minarkahan sa isang tabla sa dingding ng paggawaan. Ang bawat piraso na ginawa laban sa gouge ay magiging kapareho ng bawat iba pang piraso na ginawa laban sa gouge. Hindi dahil mas bihasa ang manggagawa kundi dahil inalis ng pagsukat ang pagkakaiba-iba. Hindi ito isang bagong ideya noong 1844. Ang estandardisadong pagsukat ay umiral sa iba't ibang anyo sa iba't ibang industriya. Bago ito sa workshop na ito, at ang mga implikasyon nito ay hindi agad halata sa mga taong ginugol ang kanilang buhay sa pagtatrabaho sa ibang paradigma. Agad itong naunawaan ni Hiram. Kinuha niya ang panukat, tiningnan ang mga piyesa na kasalukuyang ginagawa, at may sinabi kay Boxon na ang ibig sabihin ay nangangahulugan ito na makakagawa tayo ng doble sa parehong mga tao. Hindi pa 2 beses, sabi ni Soyon. Hindi pa sa ngayon. Pero sa direksyon na yon. Tiningnan niya ito nang may ekspresyon na parang may nag-aayos ng kanyang pagtatasa. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang mga talaan ng account sa kanyang isipan at may mas mahabang sinabi na binigyang kahulugan ni Seogi ng ganito. Kung ang bawat pag-aayos ay mas maikli ang oras at lahat ng mga ito ay magkakasya ng tama sa unang pagkakataon, ang 2 lalaki ay maaaring gumawa ng pag-aayos muli sa hapon. Ano ang dapat nilang lutuin sa hapon? Tumingin si Soyun sa kanya. Pagkatapos ay kay Boxon. Si Boxon ay may ekspresyon ng isang taong alam na ang paparating na usapang ito at naghihintay kung ano ang kalalabasan nito. Mga kagamitang pang-agrikultura, sabi ni Soyon. Mga partikular na pagpapabuti. Iguguhit ko ang mga ito mamayang gabi. Dumalo si Yu Sang-ho sa workshop noong 11 araw. Nasa paligid lang siya hanggang noon, nasa paligid lang ni Boxon, inaasikaso ang mga gawain ng kanyang clerk. Pinagmamasdan ang mga aktibidad ni Soyon nang may maingat na atensyon ng isang lalaking marunong bumasa at sumulat na nagtitipon ng isang larawan mula sa mga piraso. Pagdating niya sa pintuan ng workshop, ito ay may sinasadyang postura ng isang taong nagpasyang tumigil sa pagmamasid at magsimulang makilaho. Mayroon siyang panukala. Mayroon siyang mga kontak, hindi makapangyarihan, kundi mga kapaki-pakinabang sa distrito ng komersyo ng Jeonju. Mga mangangalakal, mga negosyante, ang katamtamang antas na network ng mga taong naglilipat ng mga produkto sa pagitan ng mga producer at mamimili. Napansin niya na ang kalidad ng output ng workshop ay bumuti ng malaki sa loob ng 10 araw simula nang dumating si Soyon. Napansin din niya na ang merkado para sa dekalidad na gawaing metal sa Jeonju ay kasalukuyang pinaglilingkuran ng 3 na itatag na talyer, na pawang nagbubunga ng hindi pantay-pantay na output sa mga presyong sumasalamin sa kanilang monopolyong posisyon sa halip na sa kanilang kalidad. Kung ang paggawaan ni Boxon ay makakagawa lamang ng mas mahusay na output sa mga kompetitibong presyo, at kung ang output na yon ay maipapakilala sa mga mamimili sa pamamagitan ng kanyang mga komersyal na kontak, malaki ang makukuhang tubo. Pinakinggan ito ni Soyon sa pamamagitan ng salin ni Seogi at pinag-isipan ito ng humigit kumulang 15 segundo. Ano ang gusto niyang kapalit? Tanong niya. Bahagyang ngumiti si Yu Sang-ho sa diretsong tanong. Sabi niya, isang bahagi ng nadagdagang kita. At dito siya huminto, hinanap ang anumang nais ituro sa kanya ni Soyon tungkol sa mga pamamaraan sa likod ng pagpapabuti. Tumingin si Soyon sa lalaki. May pinag-aralan, may koneksyon sa negosyo, at kitang-kita ang sapat na pasensya upang magbantay ng 11 araw bago lumapit. Isang clerk ayon sa posisyon ngunit mas analytical ayon sa kapasidad. Maaari ba siyang sumulat ng mga teknikal na paglalarawan mula sa pasalitang paliwanag? Tanong ni Soyon. Nagtanong si Seogi. Sabi ni Yu Sang-ho, ginagawa niya yon ng eksakto, mula sa kanyang alaala, tuwing gabi simula pa noong 3 araw. Hiniling ni Soyon na makita ang mga tala. Inilabas ni Yu Sang-ho ang mga ito mula sa kanyang jacket,
8 pahina ng siksik at maingat na script, isang patuloy na salaysay ng ginawa ni Soyon at sa anong pagkakasunod-sunod, na may mga anotasyon sa gilid na malinaw na sariling pagsusuri ni Yu Sang-ho sa mga prinsipyong kasangkot. Tumpak ang pagkakasulat. Hindi laging tama ang pagsusuri, ngunit palagi itong nakatuon, ang mga tala ng isang taong nagsisikap na maunawaan ang lohika, hindi lamang itinatala ang mga pangyayari. Binasa ni Soyon ang mga ito, ng dahan-dahan, dahil ang klasikal na sulat Koreano ay nangangailangan ng kanyang buong atensyon, at natagpuan, sa pahina 6, ang isang pangungusap na nagpahinto sa kanya. Isinulat ni Yu Sang-ho, ang estranghero ay hindi gumagawa ng mga bagong bagay. Gumagawa siya ng mga lumang bagay ng tama. Ang pagkakaiba ay nasa pamamaraan, hindi sa material. Binasa ito ni Soyon ng 2 beses. Pagkatapos ay ibinaba niya ang mga tala at tumingin kay Yu Sang-ho ng may kakaibang atensyon na ibinigay niya rito kaysa dati. Sabihin mong, sabi niya kay Seogi. Maaari siyang magkaroon ng bahagi at access. At gusto kong siya ang magsulat ng lahat ng ginagawa natin mula sa puntong ito. Lahat. Sapat ang detalye na kayang buuin muli ng sinumang hindi pa nakakakita ng workshop gamit ang mga tala. Isinalin ni Seogi. Naunawaan ni Yu Sang-ho ang tagubiling ito at saka nagtanong na siyang ibinigay ni Seogi bilang, bakit kailangan pa itong isulat para muling buuin ng iba? Tiningnan ni Soyon ang laptop sa istante nito, 18% baterya na ang naubos sa loob ng 4 na araw. Ang archive sa loob nito ay puno ng mga bagay na kailangang ilipat mula sa imbakan nito patungo sa mundo sa isang anyo na hindi umaasa sa isang makinang maaaring masira, maubusan ng kuryente, o makuha. Dahil maaaring hindi ako laging narito, anya. At ang kaalaman ay kailangang mabuhay nang wala ako. Sa 14 na araw, dumating ang unang kalahok upang tumingin. Isang lalaki mula sa isa sa mga itinatag na paggawaan ng metal, malamang ay ipinadala ng kanyang amo, o dahil lamang sa kanyang sariling interes, o pareho. Ang lumitaw sa gate ni Bokson noong mga unang araw ng hapon sa pagkukunwaring nagpepresyo ng komisyon. Ipinakita sa kanya ang bakuran, ang paggawaan, at ang mga produktong kasalukuyang ginagawa. Gumugol siya ng 20 minuto sa pagtatanong sa pamamagitan ng mga nakasanayang anyo ng isang potensyal na customer at isa pang 10 minuto sa pagtingin sa mga bagay na hindi titingnan ng isang tunay na customer. Umalis siya nang walang ipinagawa. Nang gabing iyon, sinabi ni Bokson kay Soyon na ang amo ng lalaki ay may pinsan sa opisina ng lokal na mahistrado. Pinroseso ni Soyon ang impormasyong ito at saka hiniling kay Hyrim. Nasa puntong ito ay naging functional operational manager na ng workshop sa pamamagitan ng direktang mekanismo ng pagiging pinakakarapat-dapat na taong available para sa posisyon, na ilipat ang lokasyon ng imbakan ng laptop sa ibang bahagi ng gusali. Hindi nakatago eksakto. Hindi lang talaga nakikita mula sa pangunahing workspace. Ginawa ito ni Hyrim nang hindi nagtatanong kung bakit, na siyang nagiging katangiang tugon ng lahat sa maliit na bilog ni Soyon sa mga tagubiling nalaman nilang tama. Ang output ng workshop ng linggong iyon ay 30% mas mataas kaysa sa nakaraang average at 15% mas pare-pareho sa katumpakan ng dimensyon. Naibenta ni Yu Sang-ho ang unang pinahusay na kalidad ng batch sa 2 mangangalakal sa distrito ng komersyo sa halagang piso na nagpatingkad kay Bokson ng pagtatala ng may ekspresyong gulat. Nang matapos ni Imchol ang kanyang trabaho sa muling itinayong pandayan sa pagtatapos ng 14 na araw, may sinabi si Seogi kay Seogi nang hindi inaalis ang tingin mula sa piraso na kanyang pinapalamig. Isinalin ni Seogi, sabi niya hindi niya alam kung saan ka nanggaling. Sabi niya hindi mahalaga. Tiningnan ni Soyon ang paggawaan, ang pinahusay na pandayan, ang mga panukat sa dingding, ang organisadong mga ibabaw ng trabaho, ang kalidad ng output na nakasalansan para sa paghahatid. Ang 5 tao na ngayon ay gumagana ng may lohika na naiiba sa kanilang ginagawa 2 linggo na ang nakakaraan. Hindi pabrika. Hindi man lang malapit sa pabrika. Isang maliit at tradisyonal na bakuran ng metalworking sa isang katamtamang laki ng lungsod ng Joseon na pinamamahalaan ng isang balo na may mga tauhan na panday at 2 katulong at isang batang lalaki at isang clerk na nagsusulat ng lahat. Ngunit mas marami na ang nagagawa nito, mas mahusay, mas mabilis, at mas kaunting basura kaysa dati. At mayroon itong kinatawan ng kakumpetensya na nakatingin sa tarangkahan nito, at pinsan ng mahistrado na sinasabihan tungkol dito, at isang lungsod na 2 taon nang nahawa sa pagsiklab ng kolera na dadaloy sa supply ng tubig nito na parang apoy na dumadaan sa tuyong papel. Si Soyon ay may 19% baterya at isang production base at 4 na taong pinagkakatiwalaan niya at humigit kumulang 22 buwan.
Ang laptop ay nangangailangan ng mas maraming kuryente. Ang lungsod ay nangangailangan ng malinis na tubig. At sa kung saan sa distrito ng komersyo at administratibo ng Jeonju, may nagsimulang magtanong tungkol sa estranghero sa bakuran ni Bokson na napakaraming alam. Parehong dumating ang parehong problema sa parehong timeline. Kalagayan, katapusan ng ika-14 araw pag-charge ng laptop, 19% matatag, mabagal na pag-akyat output ng workshop, positibo 30% volume, positibo 15% dimensional consistency power cell, 12 cell configuration, matatag aktibong grupo, Imchol, Bokson, Seogi, Hirim, Yu Sang-ho, Park Sung-jin network ng komersyo, mga contact ni Yu Sang-ho. 2 mamimiling merchant ang naitatag kamalayan sa kakumpetensya, nakumpirma, obserbasyon sa pagbisita na nakalog koneksyon ng mahistrado, natukoy, hindi pa aktibo. Takdang panahon ng kolera, 22 buwan infrastruktura ng malinis na tubig, hindi pa nasisimulan totoo na ang workshop ngayon. Ang mga totoong bagay ay nakakakuha ng tunay na atensyon. Ang tanong ay kung aling uri ang unang dumarating. Sa ika-17 araw, ang laptop ay umabot sa 31%. Gumugol si Suyon ng 4 na oras dito ng gabing iyon, hindi sa logistic ng workshop o mga pagpapabuti sa produksyon, kundi sa archive. Ang buong larawan ng rehiyon. Lahat ng maikukwento sa kanya ng kanyang 3 terabyte ng digital na material sa kasaysayan tungkol sa Jeonju, lalawigan ng Jeolla, at sa peninsula ng Korea sa mga darating na taon. Maingat siyang nagbasa, nag-cross-reference ng mga sanggunian, at bumuo ng timeline sa papel. Ang papel ni Yu Sang-ho may magandang kalidad. Gawa sa tradisyong Jeonju na gumagawa ng ilan sa pinakamagagandang akda sa Korea sa loob ng maraming siglo. Sumulat siya sa isang masikip na pinaikling sulatin na kanyang binuo sa loob ng maraming taon ng akademikong gawain, isang pribadong sistema ng notasyon na hindi mababasa ng sinumang makakahanap ng mga pahina. Ang sinabi sa kanya ng archive ay hindi isang-isang sakuna. Ito ay isang pagkakasunod-sunod. Ang kolera na alam na niya, ang susunod na malaking alon na dadaloy sa mga probinsya sa timog sa loob ng 2 taon, na pumatay ng libo-libo sa mga lungsod ng walang malinis na tubig na naghihiwalay sa basura. Darating iyon kahit ano pa ang gawin niya, maliban na lang kung may ginawa siyang partikular na paraan para pigilan ito, partikular sa Jeonju. Ngunit hindi kolera ang unang item sa timeline. Ang unang item ay butil. Ang mga talaan ng ani sa kanyang archive, na tinipon mula sa maraming makasaysayang sanggunian, na isinangguni laban sa datos ng klima at mga talaang administratibo mula sa panahon ng Joseon, ay nagpakita ng isang padron ng mga pagkabigo ng pananim sa rehiyon sa buong lalawigan ng Jeolla noong kalagitnaan ng 1840. Hindi ang ganap na taggutom, hindi ang kapahapahamak na saklaw ng nararanasan ng Ireland ng sabay-sabay sa kabilang panig ng mundo, kundi ang nagtagal ng kakulangan. Magkakasunod na taon ng ani na mas mababa sa karaniwan na dulot ng hindi regular na pag-ulan at ang sistematikong pagkuha ng mga lokal na reserbang butil sa pamamagitan ng isang sistema ng pangongolekta ng buwis na, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, ay naging halos walang kaibahan sa organisadong pandarambong. Ang mga pamilyang magsasaka sa mga distritong nakapalibot sa Jeonju ay kumikita na ng kaunti. Ang 2 pang masamang ani ay magtutulak sa malaking bilang ng mga ito sa ibaba ng hangganan ng kasarinlan. Kapag nangyari iyon, pupunta sila sa lungsod, hindi ng marahas, hindi pa sa ngayon, kundi bilang isang pressure sa ekonomiya na magpapahirap sa bawat mapagkukunang kayang hawakan ng infrastruktura ng pamilihan ng Jeonju. At pagkatapos ay darating ang kolera sa isang lungsod na nahihirapan na dahil sa pressure sa pagkain at pagdagsa ng populasyon mula sa mga nakapalibot na distrito. Ang kombinasyon ay hindi nagmula sa iisang pinagmulan. Nakikita lamang ito mula sa labas, mula sa posisyon ng isang taong nagbabasa sa maraming account nang may kaalaman kung saan bahagi ang bawat individual na punto ng datos. Walang ganitong larawan ang tanggapan ng lokal na mahistrado. Wala rin ang mga mangangalakal. Wala rin ang mga manggagamot. Meron ito si Suyon, nakasulat sa maikling sulatin sa 3 pahina ng papel na Jeonju, at pinag-isipan niya ito ng matagal bago nagdesisyon kung ano ang gagawin. Ang desisyon ay hindi kung kikilos ba. Nasagot na ang tanong na yan sa unang araw pa lang, nang mabasa niya ang datos tungkol sa kolera at naunawaan na hindi lamang siya basta tagamasid ng mga pangyayaring ito kundi isang taong pisikal na naroroon sa lungsod kung saan magaganap ang mga ito, na may kaalamang maaaring magpabago sa kahihinatnan nito. Ang tanong ay kung paano kikilos ng hindi nagiging kapansin-pansin sa maling paraan sa maling oras.
Pinag-isipan niya ito sa loob ng 2 araw, kung saan ipinagpatuloy niya ang normal na operasyon ng workshop, ipinagpatuloy ang mabagal na akumulasyon ng karga ng power cell, at walang sinabi kaninuman tungkol sa kanyang nabasa. Kailangan niyang mag-isip ng malinaw bago lumipat, dahil ang mga paglipat na maaari niyang gawin ay may iba't ibang anyo at iba't ibang gastos, at ang pagpili ng mali ng maaga ay magsasara ng mga opsyong hindi niya kayang mawala. Noong 19 na araw, nagpatawag siya ng isang tahimik na pagpupulong. Hindi isang formal na pagtitipon, walang tradisyon ng formal na mga pagtitipon sa kontekstong ito na maaari niyang isagawa ng hindi lumilikha ng pangamba. Ang 6 na taong naging functional circle niya lang ang nagtitipon sa pangunahing silid ni Bokson tuwing gabi, na normal lang naman kaya hindi na ito nakakaakit ng komento mula sa labas. Nagsalita siya sa pamamagitan ni Seogi, na nakapagpaunlad ng kakayahang magsalin na sa ngayon ay tunay na kahanga-hanga, hindi lamang bokabularyo kundi pati na rin ang rehistro, ang kakayahang magdala ng tono at pagkaapurahan ng walang pagbaluktot. Sinabi niya sa kanila ang 3 bagay. Ang una ay ang sitwasyon ng butil sa mga nakapalibot na distrito ay lalala bago ito bumuti, at ang merkado ng Jeonju ay makakaramdam ng pressure nito sa loob ng 1 taon. Hindi niya ipinaliwanag kung paano niya nalaman ito. Anya, pinag-aralan ko ang mga padron. Ito ang ginagawa ng mga padron. Ang pangalawa ay ang sakit ay susunod sa presyon ng pagkain. Inilarawan niya ang ginawa ng kolera sa isang lungsod, ang daloy ng tubig, ang bilis nito, ang dami ng namamatay ng walang interbensyon, nang may sapat na klinikal na detalye, kaya't napakatahimik ng silid nang matapos siya. Ang pangatlo ay ang parehong bagay na ito ay maaaring mabawasan ng malaki sa kanilang epekto sa partikular na lungsod na ito kung ang mga partikular na aksyon ay isasagawa sa susunod na 12 buwan. Itinanong ni Bokson ang tanong na inaasahan na niya, bakit mo sinasabi sa amin ito? Dahil kailangan ko ng tulong sa mga dapat gawin, Anya. At dahil kailangan mong malaman kung ano talaga ang ating itinatayo. Hindi ito tungkol sa workshop. Ang workshop ay isang pundasyon. Ang ating itinatayo ay ang pagtagumpayan ng lungsod sa anumang darating. Pinroseso ito ng silid. Karaniwang itinanong ni Yu Sang-ho ang pangalawang pinakamahalagang tanong, ano ang partikular na uunahin nating gagawin? Ang tubig ang nauuna. Ito ang palaging mauuna. Ang supply ng tubig ng Jeonju ay nagmula sa mga balon na ipinamamahagi sa mga distrito ng tirahan at komersyo, na dinadagdagan ng tubig na dinadala mula sa ilog sa silangang gilid ng lungsod. Magaganda ang mga balon, malalim, may sapin na bato, at kumukuha ng tubig mula sa talahanayan ng tubig sa ilalim ng lungsod. Ang problema ay kung ano ang nasa ibabaw ng talahanayan ng tubig sa lupa, mga hukay ng basura, mga kulungan ng mga hayop. Ang naipon na organikong bagay ng isang siksikang pamayanan sa lungsod na matagal nang namamahala ng basura nito sa pamamagitan ng malapitan sa halip na paghihiwalay sa loob ng maraming henerasyon. Hindi pa kontaminado ang mga balon. Sa salaysay ng kanyang archive tungkol sa pagsiklab, nagsimula ang kontaminasyon sa mga balon sa Lower Market District at kumalat sa 3 pang iba sa loob ng unang 2 linggo ng pagdating ng epidemya. Kailangang malaman ni Suyon kung nasaan ang bawat balon at kung ano ang nasa loob ng 50 talampakan mula sa bawat isa. Pinapunta niya si Seogi para imapa ang mga ito. Gumugol ang batang lalaki ng 3 araw sa paglalakad sa Jeonju gamit ang isang patpat na uling at isang nakatuping papel, minamarkahan ang mga lokasyon ng balon at itinatala ang mga katabing istruktura. Bumalik siya na may dalang mapa na halos magagamit lang, 14 na balon sa mga distrito ng komersyo at residential, 3 sa lugar ng mababang pamilihan, 2 malapit sa daanan ng ilog. Pinagsama-sama ito ni Suyon sa mga pattern ng pamamahala ng basura na naobserbahan niya sa sarili niyang mga paglalakad sa lungsod at tinukoy ang 6 na balon na nasa malaking panganib. Ang agarang interbensyon ay simple sa prinsipyo at komplikado sa pagpapatupad. Ilipat o isara ang mga hukay ng basura na pinakamalapit sa mga balon na may mataas na panganib at itatag ang kaugalian ng pagpapakulo ng inuming tubig bilang pamantayan sa halip na isang pambihirang hakbang. Simple lang sa prinsipyo. Dahil masalimuot ang pagpapatupad dahil ang mga hukay ng basura ay nasa pribadong ari-arian, ang mga balon ay mga infrastrukturang pangkomunidad na kontrolado ng administrasyon ng distrito, at ang pagpapanukala ng mga pagbabago sa alinman sa mga ito ay nangangailangan ng pag-navigate sa isang arkitekturang panlipunan at burokratiko na hindi tumutugon ng maayos sa mga mungkahi mula sa isang lalaking 3 linggo nang nasa lungsod. Dito naging kapaki-pakinabang si Park Sung-jin sa ibang paraan.
Pumunta ang mga ngalakal sa bakuran ni Bokson noong ika-22 araw upang maghatid ng pangalawang order na tanso at upang tingnan ang patuloy na paggaling ng kanyang pamangkin na kumpleto na. Si Sungmin ay nagtatrabaho sa loob ng 10 araw at ang sugat ay ganap ng gumaling. Ang pasasalamat ay nananatili at aktibo pa rin. Sinadya ni Soyon na huwag itong gamitin ng maaga na nangangahulugang naipon ito sa halip na naubos. Ginagamit na niya ito ngayon. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon ng tubig kay Park Sung-jin sa mga terminong agad na kayang kalkulahin ng isang negosyante, kung ang mga balo ng distrito ng pamilihan sa ibabang bahagi ay mahawahan sa panahon ng isang epidemya. Lahat ng operasyong pangkomersyo sa distritong iyon ay titigil habang nagaganap ang pagsiklab. Ang dami ng namamatay sa mga nagtatrabahong populasyon ng distrito ay magbabawas sa mga magagamit na manggagawa sa loob ng ilang buwan pagkatapos ng pagbangon. Ang pagkagambala sa kalakalan ay masusukat at makabuluhan. Ang pagpigil sa kontaminasyon ng mga partikular na balon na iyon ay hindi isang gawaing kawanggawa, ito ay isang pangunahing pamamahala ng panganib sa komersyo. Pinakinggan ito ni Park Sung-jin nang may nakatutok na atensyon, tulad ng isang lalaking nag-uutos ng mga numero. Pagkatapos ay tinanong niya kung magkano ang magagasto sa paglipat ng mga problematikong pasilidad ng basura malapit sa 3 balon na may pinakamababang presyo. Ibinigay sa kanya ni Soyon ang pagtatantya na inihanda niya. Natahimik sandali si Park Sung-jin. Pagkatapos ay sinabi niya na mayroon siyang 2 kasama sa negosyo sa Lower Market District na nagmamay-ari ng ari-arian na katabi ng 2 sa 3 balon na may mataas na panganib. Naisip niya na maaaring interesado sila sa usapang ito na binalangkas gaya ng pagkakalarawan ni Soyon sa kanya, hindi bilang interbensyon sa kalusugan ng publiko, kundi bilang proteksyon ng ari-arian at pagbabawas ng panganib sa komersyo. Isa pa, sabi ni Soyon. Kailangan kong gawin ito nang hindi nakalagay ang pangalan ko. Tiningnan siya ni Park Sung-jin. Alam ko kung gaano kakaiba pakinggan yon, sabi ni Soyon. Gawin mo pa rin. Dumating ang mga unang senyales ng pressure sa butil noong ika-26 na araw, mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Isang grupo ng mga pamilyang magsasaka mula sa isang distrito 2 oras sa silangan ng Jeonju ang lumitaw sa palengke na may mas kaunting ibinebenta kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Makikita ng sinumang sumubaybay sa dami ng pamilihan na sa aktwal ay tumutukoy kay Yu Sang-ho, na siyang gumagawa noon pa man mula nang hilingin sa kanya ni Soyon na simulan ang pagsubaybay sa mga paggalaw ng presyo, at dami 2 linggo na ang nakalilipas. Ibinigay ni Yu Sang-ho kay Soyon ang mga numero ng gabing iyon na may ekspresyon ng isang lalaking may hiwalay na kalkulasyon at nasaksihan lamang ang mga ito na nagkukumpirma ng isang resultang inaasahan niyang hindi mangyayari. Tiningnan ni Soyon ang mga datos. Ang kakulangan ay hindi naman kapahapahamak, hindi pa sa ngayon. Ngunit malinaw ang trajectory nito, at darating ito 6 na linggo ng mas maaga sa kanyang inaasahang timeline, na nangangahulugang ang mga variable ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa iminumungkahi ng mga average ng kanyang archive. In-update niya ang kanyang nakasulat na timeline. Pagkatapos ay sinabihan niya si Bokson na simulan ang pagbili at pag-imbak ng butil sa pamamagitan ng komersyal na network ni Park Sung-jin, hindi sa dami na sapat ang laki upang makaapekto sa mga presyo sa merkado, hindi sa isang transaksyon na makakaakit ng atensyon, kundi unti-unting ipinamamahagi sa maraming maliliit na pagbili sa susunod na 3 buwan. Tiningnan ni Bokson ang espasyong bodega na mayroon siya. Pagkatapos ay tumingin kay Soyon. Pagkatapos ay sinabi niya, alam mo na itong darating bago pa dumating ang mga magsasaka. Gaano katagal bago? Simula noong ika-17 araw. Natahimik siya sandali. Sa labas, ginagawa ng lungsod ang ginagawa ng mga lungsod tuwing gabi, pag-aayos, pagluluto, pagsasagawa ng mga ordinaryong gawain sa bahay nang walang anumang kamalayan sa kalkulasyon na ginagawa sa pangunahing silid ng isang balo tungkol sa kung paano ito pananatilihing buhay sa anumang darating. Naghintay ka ng 9 na araw bago mo sinabi sa amin, sabi niya. Hindi bilang isang akusasyon, bilang isang obserbasyon na isinampa. Kailangan ko munang malaman ang gagawin bago ko sabihin ang mga susunod na mangyayari, anya. Ang pagsasabi sa mga tao tungkol sa isang sakuna ng walang plano ay lumilikha lamang ng takot. Naisip niya ito. Noon at ngayon ay mayroon ka ng plano. Ang simula ng isa. Tumayo siya, inaayos ang kanyang jacket na parang isang taong lumilipat mula sa pagtanggap ng impormasyon patungo sa pagpapatupad nito. Kung gayon, sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo at sa anong pagkakasunod-sunod.
Sa ika-28 na araw, naglakad si Soyon sa ibabang distrito ng pamilihan noong madaling araw at tiningnan ang 3 balon na may mataas na panganib. 2 sa mga ito ay mayroon ng maliliit na gawaing konstruksyon sa malapit. Ang mga kasamahan ni Park Sung-jin ay mas mabilis na kumilos kaysa sa inaasahan. Ang mga pasilidad ng basura na katabi ng pinakasilangang balon ay inililipat sa isang posisyon kung saan pababa at aagos ang mga ito mula sa water table. Hindi ito isang permanenteng solusyon. Ito ay isang bahagyang solusyon lamang na bumibili ng oras at nagbabawas ng panganib habang ginagawa niya ang mas komprehensibong mga pagbabago sa infrastruktura na ilang buwan pa ang nalalabi. Tumayo siya sa tabi ng balon at tiningnan ang ibabaw ng tubig na 3 talampakan sa ibaba ng gilid ng bato, malinaw, malamig, at wala pang senyales kung ano ang darating ayon sa kanyang archive. Isang babae ang lumapit upang umigib ng tubig habang siya ay nakatayo roon. Tiningnan niya ito ng saglit, ang estrangherong 1 buwan nang nasa distrito, na malamang alam na niya ang pangalan sa paraang alam na ng lahat sa isang lungsod na ganito kalaki ang pangalan ng mga taong medyo kakaiba kalaunan. Uminom siya ng tubig at umalis. Pinanood siya ni Soyon na umalis. Hindi niya alam ang tungkol sa pagbilis ng kakulangan ng butil sa silangang mga distrito. Hindi niya alam ang tungkol sa kolera na dumadaan sa mga ruta ng kalakalan na makakarating sa supply ng tubig ng Jeonju sa loob ng 20 buwan. Hindi niya alam na ang lalaking nakatayo sa tabi ng balon ang tanging tao sa lungsod na may hawak ng parehong impormasyon at tahimik na naglilipat ng mga construction worker, mga bumibili ng butil, at mga pagpapabuti sa talyer sa mga posisyon na maaaring magbago sa nangyari sa kanya at sa kanyang sambahayan kapag sabay na dumating ang 2 bagay na iyon. Hindi siya bayani. Hindi siya isang gobyerno. Isa siyang taong may bahagyang nakacharge na laptop, may 6 na katao sa bilog, at may planong mas maraming puwang kaysa sa mga tiyak. Ngunit ang pasilidad ng basura ay inililipat. Nagsisimula na ang imbaka ng butil. Ang paggawaan ay gumagawa na. Isinulat ni Yu Sang-ho ang lahat. Ito ang simula ng interbensyon. Hindi yung tipong may kabayanihan, yung tipong sistematiko, yung tipong, sa labas, mukhang medyo kakaibang operasyon ng isang mangangalakal na gumagawa ng matinong mga desisyon sa komersyo nang medyo nauuna sa mga kondisyon ng merkado. Yung tipong, kung gumana man, hindi na kailanman makikita kung ano talaga ito. Tumalikod siya mula sa balon at naglakad pabalik sa bakuran ni Bokson. Sa likuran niya, ang lungsod ay nagpatuloy sa umaga nito, walang kamalay-malay at pangkaraniwan, patungo sa isang kinabukasan na tahimik niyang sinusubukang baguhin bago pa man ito dumating. Kalagayan, katapusan ng araw 28 bayad sa laptop, 31% pag-imbak ng butil, sinimulan, aktibo ang 3 buwang plano ng akumulasyon infrastruktura ng tubig. 2 sa 6 na balon na may mataas na panganib ay natugunan Park Sung-jin, ganap na nakikibahagi, aktibo ang komersyal na network Yu Sang-ho. Aktibo ang pagsubaybay sa merkado, kasalukuyang dokumentasyon hirim. Ang mga operasyon sa workshop ay tumatakbo ng nakapag-iisa imchol, produksyon sa bagong pamantayan, nagsasanay ng pangalawang manggagawa timeline ng kakulangan sa butil, binago, darating ng 6 na linggo ng mas maaga sa proyeksyon timeline ng kolera, 20 buwan, hindi nagbago interes ng mahistrado. Mababa ngunit kasalukuyan mga tanong sa pagkakakilanlan sa distrito ng merkado, tumataas sinabi ng archive na mabibigo ang ani. Nabibigo na ang ani. Tama ang arkibos. Ibig sabihin, tama rin ang iba pa. 20 buwan. Kailangan niyang gumalaw ng mas mabilis. Ang mga tagubilin ay tig-isang pahina bawat isa. Si Yu Sang-ho ang gumawa ng mga ito, 12 kopya ng bawat isa, na nakasulat sa malinaw at madaling maunawa ang script ng isang lalaking ginugol ang kanyang profesional na buhay sa paghahatid ng impormasyong administratibo sa mga taong hindi laging matyaga sa kasalimuotan. Idinidikta ni Soyon ang nilalaman mula sa archive ng laptop tuwing gabi, isinasalin ang teknikal na metodolohiya ng sanitasyon sa wikang kayang sundin ng isang sambahayang walang kaalaman sa medisina ng walang kalituhan. Sumulat si Yu Sang-ho. Binasa ng malakas ni Seogi ang bawat burador upang subukin ang pag-unawa. Nang matisod si Seogi, muling isinulat nila ang pangungusap. Ang resulta ay 4 na dokumento. Ang unang takpan ng tubig, pakuluan ng inuming tubig, ihiwalay ang kumukulong sisidlan sa mga panghugas na sisidlan, huwag sumalok sa balon na pinakamalapit sa ibabang hukay hanggat hindi pa natatapos ang paglipat. Simple, tiyak, maaaring gawin. Ang pangalawang natatakpang imbakan ng pagkain, panatilihing nakataas ang butil mula sa sahig na lupa, takpan ang mga sisidlan na seramiko ng pinaghalong tinukoy ni Soyon,
Suriin ang mga nakaimbak na paninda linggo-linggo para sa pagpasok ng kahalumigmigan. Ang timpla ay isang simpleng wax at sealant na gawa sa taba na ginagawa na ng pagawaan ni Imchol bilang pangalawang produkto at sinimulan ng ibenta ni Hyrim sa pamamagitan ng mga kontak sa komersyo ni Yu Sang-ho sa isang tubo na sumasaklaw sa gastos ng produksyon nito ng 3 beses. Ang ikatlong sakop na basura, mga kinakailangan sa distansya sa pagitan ng pagtatapon ng basura at mga pinagmumulan ng tubig, ang kasanayan sa pagtatakip ng basura ng abo o lupa upang mabawasan ang pagkakadikit ng insekto, ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mga kulungan ng hayop sa pababang bahagi ng anumang pinagmumulan ng tubig. Ang pang-apat ang pinakamaikli at, hinala ni Soyon, ang pinakamahalaga, kung ano ang gagawin kapag may isang tao sa sambahayan na nagpakita ng mga sintomas ng malalang sakit sa gastrointestinal. Hindi medikal na paggamot, wala siyang antibiotics, walang rehydration salts sa anyong parmasyutiko, walang anumang bagay na nangangailangan ng ika-negatibo 21 siglo. Ang alam niya ay ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng kolera ay ang dehydration. Ang pagpapanatiling hydrated ng isang may sakit gamit ang malinis at pinakuloang tubig ay lubos na nagpapabuti sa tsansa ng kaligtasan. At ang paghihiwalay ng kanilang dumi mula sa supply ng tubig sa bahay ang pinakamabisang interbensyon na magagamit kahit wala ang modernong medisina. Pinasulat niya iyon kay Yu Sang-ho ng 3 beses hanggang sa maging sapat na ang kaikli nito para maisaulo sa loob ng 5 minuto. Ang pamamahagi ang operasyon ni Hyrim. 3 taon na niyang pinapatakbo ang mga talaan ng bakuran ni Boksun sa kanyang isipan at sa panahong iyon, nakabuo siya ng isang detalyadong mapa ng kaisipan ng arkitekturang panlipunan ng distrito ng komersyo. Kung sino ang nakikipag-ugnayan kanino, kung aling mga sambahayan ang konektado sa pamamagitan ng mga ugnayang pangkalakalan, at kung aling mga mangangalakal ang may mga network na umaabot hanggang sa mga distrito ng tirahan na lampas sa sentro ng pamilihan. Ibinigay sa kanya ni Soyon ang 12 kopya at isang simpleng tagubilin, maghanap ng 12 kabahayan na sapat na mahalaga sa social network ng distrito para ang impormasyong ibinigay sa kanila ay kusang lalaganap palabas. Bumalik siya pagkalipas ng 2 araw dala ang listahan ng 23 pangalan. Ang sabi ko 12, sabi ni Soyon. Mali ang 12, anya. Hindi gumagana ang network sa 12s. Sakop ng mga 23 na ito ang tamang mga node. Tiningnan niya ang listahan. Tiningnan niya ito. Sabi niya, ilang kopya pa ang kailangan mo? 40, sabi niya. 30 para sa mga kabahayan. 10 para sa mga nagtitinda sa palengke sa mababang distrito na nakikitungo sa mga pamilyang magsasaka kapag sila ay nagtitinda. Nakagawa si Yu Sang-ho ng 40 kopya sa loob ng 3 araw nang walang reklamo, bagamat halatang pagod na ang kanyang kamay sa pagtatapos nito. Inihatid dito ni Seogi ng paunti-unti na binalangkas bilang praktikal na gabay sa sambahayan mula sa isang iginagalang na mapagkukunan. Ang mapagkukunan sa bawat kaso ay kung sino mang tao sa social network nang tatanggap ang malamang na mapagkakatiwalaan. Hindi pangalan ni Soyon. Hindi kailanman pangalan ni Soyon. Ang kaalaman ay kailangang ilipat sa sarili nitong kredibilidad, hindi sa kanya. Mas mahirap ang sistema ng pag-iimbak. Ang butil na binili at iniimbak ng hindi tama ay butil na nabulok, na mas malala pa kaysa sa butil na hindi talaga binili dahil lumilikha ito ng maling impresyon ng seguridad samantalang ang aktwal na supply ay bumababa. Kanina pa nag-aalala si Soyon sa espasyo ng imbakan ni Boksun, sapat na ang mga kasalukuyang pasilidad para sa normal na operasyon ng negosyo, ngunit hindi sapat para sa 3 buwang akumulasyon na hiniling niya. Kailangan niya ng mas maraming imbakan. Kailangan niya itong tuyo, maaliwalas, at hindi halatang naugnay sa bakura ni Boksun, dahil ang isang malaking nakikitang reserbang butil ay isang imbitasyon para sa eksaktong uri ng opisyal na atensyon na sinusubukan niyang iwasan. Nilutas ito ni Park Sung-jin sa paraang nilulutas ng mga mangangalakal ang mga problemang logistikal sa pamamagitan ng ipinamahaging network ng mga ugnayang pangkalakalan na kanyang binuo sa loob ng 20 taon. 3 magkakahiwalay na lokasyon ng imbakan, wala sa mga ito ang sapat na laki para makaakit ng komento, lahat ng ito ay konektado sa pamamagitan ng kanyang network ng kalakalan at mapupuntahan sa maikling panahon. Ang mga butil ay dumadaan sa kanyang karaniwang mga daluyan ng komersyo, binibili sa karaniwang paraan ng pagbili ng mga paninda, iniimbak sa mga pasilidad na humahawak ng maraming kalakal at kung saan hindi gaanong karami ang karagdagang imbak. Inayos ni Soyon ang iskediul ng rotasyon, kung gaano katagal maaaring maiimbak ang bawat batch bago bumaba ang kalidad, kung paano ikot ang reserba upang mapanatiling sariwa ang stock, kung paano ilipat ang supply sa merkado nang hindi lumilikha ng nakikitang epekto sa presyo.
Ibinigay niya ang schedule kay Hiram sa nakasulat na anyo. Binasa ito ng babae ng isang beses, nagtanong ng 2 tanong bilang paglilinaw, at hindi na muling nagtanong. Pagsapit ng ika-40 araw, ang reserba ay kumakatawan sa humigit kumulang 6 na linggong seguridad sa pagkain para sa 200 kabahayan na may nabawasang konsumo. Hindi sapat. Hindi sapat para sa isang lungsod na kasing laki ng Jeonju na nahaharap sa patuloy na kakulangan sa rehiyon. Pero 6 na linggo itong higit pa sa wala, at lumalaki ito sa bilis na ayon sa pagsubaybay ni Hiram ay aabot sa 10 linggo sa loob ng 2 buwan. Ang pagsasanay sa pagpapakulo ay mas mabilis na kumalat kaysa sa inaasahan niya. Inaasahan na niya ang pagtutol, ang alitan ng nakasanayan na, ang kapalit sa lipunan ng pagmumukhang pinupuna ang mga gawaing normal na sa loob ng maraming henerasyon. Ang praktikal na pagtutol na ang panggatong para sa patuloy na pagpapakulo ay hindi libre. Ang hindi niya lubos na napag-isipan ay ang umiiral na social network sa mga babaeng namamahala sa halos lahat ng operasyon ng tubig at pagkain sa bahay ng Jeonju. Nag-usap sila. Pinagkumpara nila ang mga tala. Alam na nila, sa praktikal na karanasan ng mga taong namamahala sa pang-araw-araw na logistic, na ang ilang balon sa ilang partikular na panahon ng taon ay nagdudulot ng sakit at ang iba naman ay hindi. Ang mga nakasulat na tagubilin ay nagbigay ng wika at espesipiko sa isang bagay na umiral bilang malabong kaalaman ng mga tao. Mas mabilis silang kumalat sa network ng sambahayan kaysa sa kayang makagawa ng mga kopya ng maingat na kamay ni Yu Sang-ho. Pagsapit ng ika-45 ng araw, iniulat ni Seogi na nakakita siya ng sulat kamay na mga bersyon ng dokumento ng tubig na kinopya ng mga tatanggap sa kanilang sariling papel sa mga kabahayan kung saan walang kopya ang formal na naihatid. Ang kaalaman ay muling nag-uulit ng sarili nito. Nabanggit ito ni Suyon ng may partikular na kasiyahan na parang isang taong nanonood ng isang sistema na gumagana ng tama at pagkatapos ay agad na natukoy ang problemang nilikha nito. Ang impormasyong kumakalat ng ganoon kabilis sa social network ng isang lungsod ay kalaunan ay nakarating sa mga taong nagtatanong kung saan ito nanggaling. Sa ika-47 na araw, nakarating ito sa katulong ng mahistrado ng distrito. Ang pangalan niya ay Choi Byung-wook, at dumating siya sa gate ni Bokson noong Martes ng umaga na may anyo ng isang maliit na opisyal na may otoridad na nais niyang ituring na mas malaki kaysa sa aktwal nitong otoridad. Siya ay marahil 30 taong gulang, taglay ang tiyak na kombinasyon ng literasya at burokratikong posisyon na nagbunga sa sistemang administratibo ng Joseon, ng isang taong hindi sapat ang kapangyarihan upang maging mapanganib ng mag-isa ni hindi sapat ang pagkatago upang baliwalain. Nagtanong siya, sa pamamagitan ng mga kumbensyonal na paraan ng administratibong pagsisiyasat, tungkol sa pinagmulan ng mga dokumentong pangkalinisan na kumakalat sa distrito ng mababang pamilihan. Tinanggap siya ni Boksun sa bakuran. Nakita si Suyon sa pintuan ng paggawaan ngunit hindi siya lumapit. Sinabi sa kanya ni Boksun, nang may mahinahong pag-isip ng isang babaeng namamahala ng mga opisyal na pagsisiyasat tungkol sa kanyang mga operasyon sa negosyo sa loob ng 3 taon simula nang mamatay ang kanyang asawa, na ang mga dokumento ay praktikal na gabay sa sambahayan na inihanda ng isang edukadong lalaki na kanyang inupahan, batay sa kaalamang medikal mula sa mga klasikal na teksto. Binanggit niya ang 2 espesipikong klasikal na medikal na referensya ng Korea ayon sa pamagat, mga pangalang ibinigay sa kanya ni Suyon para mismo sa pangyayaring ito, na hinanggo mula sa mga talaan ng kanyang archive ng mga tekstong umiiral at iginagalang sa tradisyon ng iskolar ng Joseon. May isinulat si Choi Byung-wook sa kanyang ledger. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa mga biniling butil. Sinabi ni Boksun na ang operasyong pangkomersyo ni Park Sung-jin ang may pananagutan sa mga iyon, at ang mga tanong tungkol sa kanyang mga gawi sa negosyo ay wastong itinutugon sa kanya. Ibinigay niya ang impormasyong ito nang may maayos na kahusayan ng isang taong nakapagtakda na ng eksaktong landas ng pag-uusap na ito ng maaga. May iba pang isinulat si Choi Byung-wook. Pagkatapos ay tumingin siya sa pintuan ng paggawaan kung saan nakatayo si Suyon at nagtanong kung sino ang lalaking mukhang dayuhan. Sinabi ni Boksun na siya ay isang iskolar mula sa mga probinsya sa Hilaga, mula sa pamilyang Koreano, na pumunta sa Jeonju para sa mga kadahilan ng pangkalakalan at ang mga kontribusyon sa pagpapatakbo ng kanyang sambahayan ay halos mahalaga. Tumingin si Choi Byung-wook kay Suyon. Hindi gumalaw si Suyon. Hinawakan niya ang opisyal ng may partikular na katangian ng katahimikan na hindi nagpapahiwatig ng hamon o pagsuko, ang tindig ng isang taong walang itinatago at hindi gagawa ng transparency na hindi niya utang. Umalis ang opisyal pagkalipas ng 20 minuto.
Nang gabing iyon, dumating si Park Sung-jin sa bakuran dala ang mga balitang hindi na kailangan pang ipaliwanag kung mabuti o masama ang balita dahil malinaw na pareho itong sabay na naipahayag. Tatlong negosyante sa distrito ng komersyo ang magkakahiwalay na nagsimulang magpakulo ng tubig pangbahay at nang magkakahiwalay nang walang koordinasyon bilang resulta lamang ng normal na pakikipag-usap ay nagsimulang irekomenda ang gawaing ito sa kanilang mga kapitbahay. Isa sa kanila ang nagsabi sa kanyang kapitbahay na ang klinika ay nagmula sa isang dayuhang iskolar na may kaalaman sa medisina. Sinabi naman ng kapitbahay sa dalawa pang iba. Ang pangalan ni Suyon ay nasa sirkulasyon na ngayon ng distrito ng pamilihan bilang isang taong naugnay sa praktikal at kapaki-pakinabang na kaalaman sa halip na bilang isang estranghero lamang sa bakuran ni Bokson. Ito ang sampal sa mukha na dumating mula sa kabilang direksyon, hindi ang paghamak ng mga taong nag-isip na wala siyang silbi, kundi ang atensyon ng mga taong nagpalagay na siya ay kapaki-pakinabang at gustong makuha ang anumang nalalaman niya. Hindi masaya ang mga Physician Guild, dagdag ni Park Sung-jin. Inaasahan na ito ni Suyon. Ang mga tradisyonal na manggagamot sa Jeonju ay nagpapatakbo sa loob ng isang profesional at komersyal na balangkas na nagbigay sa kanila ng tanging lehitimong otoridad sa kaalamang medikal sa lungsod. Ang isang dokumentong kumakalat sa network ng mga sambahayan na nagsasabi sa mga tao kung paano maiwasan ang sakit nang walang kanilang pakikilahok, nang walang kanilang pag-apruba, nang walang kanilang mga bayarin, ay isang direktang hamon sa balangkas na iyon, nakapagligtas man ito ng anumang buhay o hindi. Gaano ba sila kalungkot? Tanong ni Suyon. Sabi ni Park Sung-jin, sapat na ang kanilang kalungkutan para makausap ang isang taong kakilala nila sa opisina ng mahistrado. Na may kaugnayan kay Choi Byung-wook. Na may kaugnayan sa kung sino man ang pinagsilbihan ni Choi Byung-wook. Gumuguhit ng kusa ang mga linya ng walang anumang aksyon sa panig ni Suyon, ang natural na bunga ng pagiging nakikita sa isang lungsod kung saan ang kakayahang makita ay kinokontrol ng mga umiiral na interes. Alam na niya na darating ito. Hindi ito naging komportable dahil alam niya yon. Sa ika-50 araw, ginawa ni Hiram ang unang kumpletong inventaryo ng reserba at mga inventaryo sa operasyon, isang siksik at tumpak na dokumento na sumasaklaw sa imbakan ng butil, supply ng hilaw na materyales sa paggawaan, mga consumable ng power cell, at ang imbakan ng mga supply medical na tahimik na itinatayo ni Suyon mula sa mga materyales na makukuha sa distrito ng apothecary. Bumuo siya ng sarili niyang sistema ng notasyon para dito, hinango mula sa format ng accounting na ginamit niya sa loob ng maraming taon at pinino tungo sa mas mataas na katumpakan na hinihingi ng pamamaraan ni Suyon sa dokumentasyon. Binasa niya ito at nakakita ng isang pagkakamali sa mga petsa ng pag-ikot ng butil. Ipinakita niya ito sa kanya. Tiningnan niya ito, natukoy ang pinagmumulan ng pagkakaiba sa loob ng 30 segundo at itinuwid ito ng walang ekspresyon. 3 taon mo na itong ginagawa sa isip mo, sabi niya. Mas matagal pa, sabi niya. Bakit walang nagbigay sa iyo ng formal na posisyon para gawin ito? Tiningnan niya ito nang may matyagang ekspresyon ng isang taong nagpapaliwanag ng isang bagay sa isang taong, sa partikular na dimensyong ito, ay hindi kasing talino ng inaakala nila. Agad niyang naunawaan. 19 na buwan bago ang kolera. 18 buwan bago naging kritikal ang pressure sa mga butil. At sa estrukturang administratibo at panlipunan ng 1,844 Jeonju, ang taong may pinakamakakaya sa operasyon sa kanyang sirkulo ay sumakop sa isang posisyon na sadyang hindi nakikita. Isinumite niya ang problemang ito kasama ang mga samahan ng mga manggagamot at si Choi Byung-wook at ang opisina ng mahistrado at ang 6 na balon na hindi pa rin natutugunan at ang reserbang butil ay 10 linggo pa lamang kulang para maging sapat sa lumalaking listahan ng mga bagay na kailangang lutasin sa isang pagkakasunod-sunod na hindi pa niya lubos na natutukoy. Ang laptop ay nasa 38%. Naroon ang archive. Malinaw ang timeline. Ang lalong nagiging hindi malinaw sa bawat linggong lumilipas at bawat interbensyon na lumalaganap lampas sa bakuran ni Bokson ay kung gaano pa katagal niya maaaring manatiling sagot sa mga problema ni Jeonju nang hindi nagiging sa isang taong may otoridad, ang pinagmumulan ng isang problemang kailangang alisin. Siya ay kapaki-pakinabang. Mapanganib, nakikita, at hindi maikakailang kapaki-pakinabang. Noong 1844 sa Joseon, hindi iyon palaging ligtas na maging isang bagay. Kalagayan, katapusan ng araw 5 singil sa laptop, 38% reserba ng butil, 6 na linggong kapasidad, lumalaki patungo sa 1-0 mga dokumento ng tubig, kumakalat ng nakapag-iisa, nakumpirma ang replikasyon pag-aampon ng kasanayan sa pagpapakulo,
tinatayang 40% ng mga kabahayan sa distrito na may mas mababang merkado mga balon na may mataas na panganib na natugunan, 4 sa 6 network ng imbakan. 3 lokasyon, operational hirim, aktibo ang sistema ng inventaryo, ganap na pamamahala sa operasyon. Samahan ng mga manggagamot, masungit na kumpirma ang kontak ng Maestrado Choi Beung-wook, aktibong pagsisiyasat, isinampa ang mga tanong sa pagkakakilanlan timeline ng kolera, 19 na buwan timeline ng krisis sa butil. 14 na buwan hanggang sa critical na threshold ang mga dokumento ay nasa 40 kabahayan na hindi niya binisita. Ang kaugalian sa pagpapakulo ay ginagawa sa mga sambahayang kinopya ito ng mano-mano. Ang kaalaman ay gumagalaw nang wala siya. Iyan ang layunin. Ang problema, lahat ng gumagalaw ay may kanya-kanyang hugis. At natututo ng basahin ng opisina ng Maestrado ang hugis na yon. Bahagi 6, kapag nagsimula pagsisinungaling ng mapa ang pangalan ng Maestrado ay Han Seong-moo at hindi siya mismo ang pumunta. Nagpadala siya ng isang lalaking nagngangalang Guak, walang titulong inialok, walang tinukoy na tungkulin, na sa wikang administratibo ng mga opisyal ng Joseon ay higit na nakapagpapahayag ng kahulugan kaysa sa isang formal na pagpapakilala. Si Guak ay marahil 50 taong gulang na, taglay ang matibay na kahinahunan ng isang taong gumugol ng mga dekada sa pagitan ng opisyal na otoridad at ng praktikal na aplikasyon nito. Dumating siya sa tarangkahan ni Bokson isang umaga sa ika-63 araw, kasama ang 2 nakababatang lalaki sa likuran niya at ang mahinhin na kilos ng isang taong may tiwala na magpapatuloy ang pag-uusap ayon sa kanyang kagustuhan kahit paano pa ito magsimula. Tinanggap siya ni Bokson. Pumunta si Soyon sa bakuran nang papuntahin niya si Seogi sa pagawaan dala ang partikular na utos na nangangahulugang, halika na, huwag kang magdala ng kahit ano, huwag kang magsabi ng kulang sa inaakala mong dapat. Tumingin muna si Guak kay Soyon ng matagal bago nagsalita. Pagkatapos ay sinabi niya, sa pamamagitan ng formal na mga rehistro ng opisyal na pagsisiyasat, na napansin ng Maestrado na si Han Seong-moo ang ilang mga aktibidad sa distrito ng mababang pamilihan, ang pagpapakalat ng mga nakasulat na dokumento, ang pagbabago ng mga pasilidad ng basura sa pribadong ari-arian, ang akumulasyon ng mga imbak na butil sa pamamagitan ng mga komersyal na channel, at nais niyang maunawaan ang kanilang pinagmulan at layunin. Maingat na sumagot si Soyon sa pamamagitan ni Seogi, na parang isang lalaking walang itinatago at walang partikular na interes na itago ito. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang iskolar na may praktikal na pagsasanay sa klasikal na medisina at inhinyeriya, na kasalukuyang tumutulong sa isang operasyon sa bahay na may mga pagpapabuti sa kahusayan. Ang mga dokumento ay batay sa mga itinatag na tekstong medikal. Ang mga pagbabago sa pasilidad ng basura ay isinagawa ng mga may-ari ng ari-arian sa kanilang sariling inisyatiba, para sa kanilang sariling mga praktikal na dahilan. Ang mga pagbili ng butil ay mga transaksyong pangkomersyo sa loob ng normal na operasyon ng pangangalakal ni Park Sung-jin. Bawat pangungusap ay tumpak. Wala sa mga ito ang kumpleto. Pinakinggan lahat ni Guak ang lahat ng may ekspresyon ng isang lalaking matagal nang ginagawa ito para marinig ang kahulugan ng hindi sinasabi. Nagtanong pa siya ng isa pang tanong, saan nakuha ni Soyon ang kanyang pagsasanay? Nagpangalan si Soyon ng isang lungsod sa mga probinsya sa Hilaga. Sapat ang layo kaya mabagal ang beripikasyon. Sapat na malapit para maging kapanipaniwala. May isinulat si Guak sa isang nakatuping papel. Pagkatapos ay sinabi niya na ikalulugod ng Maestrado na si Han Seong-moo na tanggapin ang iskolar sa formal na pakikipag-usap sa kanyang kagustuhan upang talakayin ang mga bagay na kapwa may interes. Ipinaabot niya ang paanyayang ito sa tono ng isang imbitasyon na hindi opsyonal. Pagkaalis ni Guak, tiningnan ni Bokson si Soyon nang may ekspresyong nagpapahiwatig, nang walang salita, natapos na ang panahon ng tahimik na pagkilos sa bingit ng atensyon ng mga opisyal. Binuksan niya ang laptop ng gabing iyon na may 41% baterya at hinanap si Han Seong-moo. Ang Maestrado ay nasa kanyang archive, isang maliit na tala sa mga talaang administratibo ng lalawigan ng Jeolla, isang pangalan sa listahan ng mga opisyal ng distrito na may mga petsa ng paghirang at pag-alis. Ang mga petsa ay naglagay sa kanya sa Jeonju mula 1,842 hanggang 1,849. Ang pagtanggal sa kanya ay itinuring na pandisiplina na may kaugnayan sa mga irregularidad sa pananalapi noong mga taon ng krisis sa butil. Binasa ito ni Soyon ng 3 beses. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga petsa ng krisis sa butil. Ayon sa archive, ang pinakamataas na kakulangan sa tubig sa distrito ng Jeonju ay magaganap sa loob ng humigit kumulang 13 buwan mula ngayon.
Nabasa niya ito noong ika-17 araw at binuo niya ang kanyang plano sa pag-imbak batay dito. Iba ang petsa. Hindi naman gaanong naiiba, 2 buwan na mas maaga kaysa sa bilang na naitala niya noong ika-17 araw. Bumalik siya sa kanyang mga isinulat na tala at kinumpirma ang pagkakaiba. Lumipat na ang petsa ng pagkakasulat sa archive. Ang parehong pinagmulang file, ang parehong dokumento, ibang figura. Matagal niyang pinagmasdan ito. Nagbukas siya ng pangalawang sanggunian, isang naiibang digital na tekstong pangkasaysayan na sumasaklaw sa parehong panahon. Magkaiba na naman ang petsa roon, hinati ang pagkakaiba sa pagitan ng orihinal niyang pagbasa at ng kasalukuyan na nagmumungkahi na hindi matatag ang alinman sa mga bilang. Sinuri niya ang ikatlong mapagkukunan. Wala na sa ikatlong sanggunian ang sipi na nabasa niya dati. Naroon ang seksyon, buang nakapalibot na teksto, ngunit ang partikular na talata na sumasaklaw sa timeline ng kakulangan sa butil ng distrito ng Jeonju ay nagbago, hindi nawala, nagbago. Iba ang nilalaman sa kanyang naitala. Iba ang sinasabi ng kanyang mga isinulat na tala. Iba na ngayon ang sinasabi ng arkibos. Maingat niyang isinara ang laptop at naupo sa madilim na workshop sa loob ng 20 minuto. Pinag-isipan ang ibig sabihin nito ng may tumpak na atensyon ng isang taong kailangang lubos na maunawaan ang isang problema bago ito tumugon. Hindi na ayos ang archive. Ito ay isang talaan ng isang hinaharap na kanyang binabago, at habang lumalaganap ang mga pagbabago, habang inililipat ang mga pasilidad ng basura, habang kumakalat ang mga pamamaraan ng tubig, habang naipon ang reserbang butil, habang nakaligtas si Sungmin at habang nababago ang komersyal na network ni Park Sungjin, ang kasaysayan kung saan nakapaloob ang mga pagbabagong iyon ay nagbabago sa paligid ng mga ito. Nabago ang mga petsa dahil nabago ang mga kaganapan. Nagkasalungat ang mga sanggunian dahil lumilikha siya ng isang timeline na hindi pa nailarawan ni isang makasaysayang salaysay, dahil walang isang makasaysayang salaysay ang kinailangang ilarawan ito. Ang kanyang mapa ng hinaharap ay nagiging mapa na ng isang hinaharap na wala na sa anyong nabasa niya. Ang pakikipagkita kay Han Seong-mu ay naganap noong ika-68 na araw. Tinanggap siya ng mahistrado sa isang formal na silid na nagpapakita, sa pamamagitan ng mga kagamitan at kaayusan nito, ng isang tiyak na dami ng opisyal na bigat, sapat upang itatag ang otoridad, hindi man lang upang magpahiwatig ng pagkabalisa tungkol dito. Si Han Seong-mu ay marahil 55 na taong gulang, taglay ang payak na kahinahunan ng isang lalaking gumugol ng mga dekada sa pamamahala ng agwat sa pagitan ng kung ano ang opisyal na totoo at kung ano ang praktikal na totoo sa isang tungkuling administratibo sa probinsya. Hindi siya hangal. Hindi siya tiwali sa magaspang na kahulugan. Siya ay isang taong nakaligtas sa kanyang posisyon sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano gumagalaw ang kapangyarihan at pagpuposisyon sa kanyang sarili sa agos nito. Nag-alok siya ng tsaa. Tinanggap ito ni Soyon. Ang pag-uusap ay dumaan sa 3 yugto. Ang unang yugto ay ang opisyal. Ipinahayag ni Han Seong-mu ang pangkalahatang interes ng tanggapan ng mahistrado sa kapakanan ng mga operasyong pangkomersyo ng distrito at sa kalusugan ng populasyon nito, at binanggit na ang ilang kamakailang aktibidad ay nakarating sa kanyang pansin bilang mga potensyal na kapakipakinabang na pag-unlad na naisuportahan at maayos na pangasiwaan ng administrasyon. Ang pagsuporta at wastong pangangasiwa ay gumagawa ng mahalagang trabaho sa pangungusap na yon. Ang ikalawang yugto, na nagsimula ng ilapag ni Han Seong-mu ang kanyang tasa ng tsaa, at tumingin kay Soyon ng may kakaibang atensyon, ang siyang tunay na yugto. Sinabi niya na nagtanong na siya sa mga hilagang probinsya tungkol sa isang iskolar na may katangian at kredensyal na katulad ni Soyon. Anya, wala pa ring malinaw na sagot ang mga investigasyon. Sinabi niya na sa kanyang karanasan, ang mga lalaking ang mga kredensyal ay lumalaban sa beripikasyon ay alinman sa mga manloloko o isang bagay na mas kawili-wili, at ang ebidensya ng nakaraang 2 buwan ay nagmumungkahi na si Soyon ang huli. Walang imik si Soyon. Sabi ni Han Seong-mu, lumalala ang sitwasyon ng butil sa silangang mga distrito. Kinumpirma ng sarili niyang mga sanggunian sa administratibo, ang mga ulat sa pangongolekta ng buwis, ang mga numero ng dami ng merkado, ang isang kakulangan na umuunlad ng mas maaga kaysa sa mga panahong inaasahan. 6 na linggo na niyang sinusubukang kumuha ng karagdagang supply ng butil sa pamamagitan ng mga opisyal na channel at naranasan niya ang mga karaniwang pagkaantala ng isang sistemang administratibo na kasing bilis ng pagsusulatan sa pagitan ng mga kabisera ng probinsya. Tumingin siya kay Soyon. Naintindihan ni Soyon ang ipinaparating. Hindi isang banta. Isang alok.
May problema si Han Seong-mu at nakatukoy siya ng isang taong tila mas nakakaalam tungkol sa anyo ng problema kaysa sa opisyal na aparato. Nagpapanukala siya ng pagkakahanay. Ang ikatlong yugto ng pag-uusap ay ang sagot ni Soyon. Anya, ang sitwasyon ng butil ay aabot sa kritikal na punto nito ng mas maaga kaysa sa iminumungkahi ng kasalukuyang opisyal na pagtataya. Hindi niya sinabi kung paano niya nalaman ito. Anya, ang pinakamabisang agarang interbensyon ay ang ipinamahaging imbakan, hindi isang opisyal na reserba na lumikha ng parehong target na pampulitika at isang punto ng pagkabigo, kundi isang network ng mas maliliit na stock na hawak sa pamamagitan ng mga komersyal na channel na maaaring ilabas sa merkado sa kontroladong mga rate kapag ang kakulangan ay umabot sa tugatog. Pinakinggan ito ni Han Seong-mu na parang isang lalaking nakikinig sa solusyong inilarawan ng isang taong nakapagpatupad na ng bahagi nito. Tinanong niya kung handa si Soyon na kumonsulta sa plano ng tugon ng administrasyon. Sinabi ni Soyon na handa siyang magbahagi ng mahahalagang kaalaman sa anumang pagsisikap na tunay na makapaglingkod sa populasyon ng distrito. Sinabi niya ito nang may sapat na tiyak na kwalifikasyon na ang alok ng konsultasyon ay hindi katulad ng alok ng pagpapasakop. Narinig ni Han Seong-mu ang pagkakaiba. Bahagya siyang ngumiti, ang ngiti ng isang lalaking pinahahalagahan ang katumpakan kahit nalabag ito sa kanyang mga interes. Natapos ang pulong ng walang formal na kasunduan na isa na ring uri ng kasunduan. Sinabi niya kay Boksun ng gabing iyon at pinanood niya itong pinoproseso. Mas matagal siyang tahimik kaysa dati. Pagkatapos ay sinabi niya, susubukan niyang angkinin ang alam mo. Iyan ang ginagawa ng mga opisyal sa mga kapaki-pakinabang na bagay. Alam ko. Kung gayon, bakit ka pumunta? Kasi mas malala ang hindi pagpunta. Alam na niya ang balangkas. Kung tatanggihan ko ang usapan, pupunan niya ang balangkas ng sarili niyang interpretasyon. Mas gugustuhin ko pang magkaroon siya ng tumpak na bersyon, ang bersyon kung saan ako ay isang kapaki-pakinabang na iskolar na may praktikal na kaalaman, kaysa sa bersyon kung saan ako ay isang banta na dapat tanggalin. Naisip niya ito. Pagkatapos, at kung magpasya siyang ang kapaki-pakinabang na iskolar ay mas mahalaga bilang isang kontroladong asset kaysa sa isang libre. Tiningnan ni Soyon ang laptop sa istante nito. 41%. Ang arkibos na gumagalaw sa ilalim niya ay parang lupang tila matibay ngunit ngayon ay nagpapakita na ito ay isang bagay na mas komplikado. Sinuri niya ang timeline ng kolera ng umagang iyon, lumayo ito ng 3 linggo mula sa orihinal niyang pagbasa. Hindi kalayuan. Ngunit kapareho ng direksyon ng petsa ng butil. Ang parehong banta ay dumating ng bahagyang mas maaga kaysa sa ipinakita ng kanyang orihinal na archive, na nangangahulugang ang kanyang mga interbensyon ay may epekto sa timeline ngunit pinipigilan din ito. Bumibilis ang hinaharap patungo sa kanya habang nilalabanan niya ito. Kung gayon, kailangan nating maging masyadong nakabaon para malinis na matanggal, anya. Ang network ng mga butil, ang mga pasilidad ng tubig, ang mga produkto ng workshop, lahat ng ito ay kailangang maipamahagi sa sapat na dami ng mga tao at sapat na mga istruktura na hindi pa rin ito natatapos kahit alisin na ako sa sitwasyon. Nagpapatuloy lang ito nang wala ako. Matagal mo nang ginagawa yan, sabi niya. Hindi sapat ang bilis. Noong ika-70 araw, binuksan niya ang laptop at pumunta sa seksyon ng kanyang archive na tumatalakay sa insidente sa hukbong dagat ng Pransya noong 1846. Ang pangyayaring tinukoy niya noong unang araw bilang isang takdang punto sa timeline ng rehiyon, sapat ang layo upang magmukhang theoretical, ngunit sapat ang malapit upang maging mahalaga. Mas maikli ang entry kaysa sa naalala niya. Tiningnan niya ang kanyang mga tala. Sa unang araw, nabasa na niya ang 2 talata, ang pagbitay sa mga misyonero, ang tugon ng mga Pranses, ang mga diplomatikong kahihinatnan. Ang arkibos ngayon ay naglalaman ng 1 talata. Wala na ang 2 talata, ang talata na nagdedetalye sa partikular na diplomatikong kadena ng mga pangyayari. Hindi na bago. Wala na. Tiningnan niya ang pangalawang sanggunian. Inilarawan ng pangalawang sanggunian ang parehong mga pangyayari, ngunit may magkaibang mga petsa na nabago ng 4 na buwan mula sa orihinal. May ikatlong sanggunian na nagbanggit ng isang kaugnay na pangyayari na hindi nabanggit sa kanyang orihinal na pagbasa, na nagmumungkahi ng isang pangyayaring wala sa kanyang archive 70 araw na ang nakalilipas. Ang timeline na daladala niya pagdating ay unti-unting natutunaw. Nananatili pa rin ang mga pangunahing pangyayari, kolera, krisis sa butil, at ang mas malawak na pressure sa politika na patungo sa pag-aalsa noong 1862. Ngunit ang eksaktong hugis ng mga ito,
ang mga partikular na petsa at pagkakasunod-sunod at mga aktor na nagbigay sa kanya ng kanyang kalamangan sa pagpapatakbo, ay nagiging hindi gaanong maasahan sa bawat interbensyon na kanyang ginagawa. Dumating siya noong 1844 na may dalang mapa. Ang mapa ay nagiging isang dibuho. Ang dibuho ay nagiging isang pagtatantya. Ang pagtatantya ay nagiging isang pangkalahatang direksyon. Isinara niya ang laptop. Sa buong lungsod, 40 kabahayan ang nagpapakulo ng kanilang tubig. Ang reserbang butil ay naglaman ng 6 na linggong supply para sa 200 pamilya. Ang paggawaan ni Imchol ay gumagawa sa isang pamantayang kitang-kitang naiiba sa mga kakumpetensya nito. Sinusulat ni Yu Sang-ho ang lahat. Sinusubaybayan naman ni Hairim ang bawat mapagkukunan. Hindi lang mga salita ang kayang isalin ni Seogi, kundi pati na rin ang layunin. Nagdedesisyon si Han Seong-moo kung anong klaseng yaman si Soyeon. At ang archive na nagpahintulot sa lahat ng ito ay tahimik, unti-unti, at tumpak na sumasalamin sa katotohanan na ang hinaharap na nabasa ni Soyeon ay hindi na ang hinaharap na kanyang ginagalawan. 70 araw na niyang binabago ang kasaysayan. Nagbabago na pabalik ang kasaysayan. Kalagayan, katapusan ng araw 70 singil sa laptop, 41% katayuan ng archive, nakababa, nagbabago ang mga petsa, nawawala ang mga entry, sumasalungat ang mga mapagkukunan timeline ng krisis sa butil, binago. 2 buwan na mas maaga kaysa sa orihinal na proyeksyon timeline ng kolera. 3 linggo na mas maaga kaysa sa orihinal na proyeksyon. Ngayon ay 17 buwan na Han Seong-moo, aktibong interes, hiniling ang konsultasyon. Hindi malinaw ang layunin guwak, patuloy na pagsisiyasat sa background ni So. Yun mga guild ng doktor, formal na reklamo na isinampa sa tanggapan ng mahistrado katayuan ng network, butil, tubig, pagawaan, gumagana at bahagyang nakapagpapanatili sa sarili ang archive ay may 100% ng hinaharap sa unang araw. Mayroon na itong humigit kumulang 71% ngayon. Ang nawawalang 20% ay ang kinabukasan na binago na niya. Ang tanong ay ano ang mangyayari kapag umabot na ito sa zero? Ang tanong ay kung ano ang gagawin niya kapag naubusan na ang mapa. Ang sagot ay ang parehong bagay na palaging ginagawa ng mga tao. Kailangan niyang gawin ang kalsada habang nilalakad ito. Nagsimula ang pagtuturo kay Seogi dahil natututo na si Seogi kung formal ba siyang tinuruan ni Soyeon o hindi. 70 araw nang pinag-aaralan ng batang lalaki ang lahat ng bagay, ang gawaing pagsasalin, ang mga teknikal na pag-uusap, ang mga talakayan sa produksyon, ang mga medikal na referensya, ang mga dokumento sa sanitasyon, ang mga sistema ng inventaryo. Taglay niya ang partikular na katangian ng katalinuhan na hindi lamang mabilis kundi struktural din. Hindi lamang niya naalala ang sinabi ni Soyeon, naalala niya kung bakit ito sinabi ni Soyeon. At ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bagay na iyon ay ang pagkakaiba sa pagitan ng isang taong kayang ulitin ang kaalaman at ng isang taong kayang ilapat ito. Sa ika-72 araw, binigyan siya ni Soyeon ng unang formal na aralin. Walang aralin sa anumang partikular na teknikal na asignatura. Isang aral sa pamamaraan kung paano tingnan ang isang problema at tukuyin kung anong uri ng problema ito bago magdesisyon kung paano ito haharapin. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang problema sa mapagkukunan na nangangailangan ng pagkuha at isang problema sa organisasyon na nangangailangan ng muling pagbubuo at isang problema sa kaalaman na nangangailangan ng impormasyon. Karamihan sa mga kahirapang naranasan ni Soyeon sa Jeonju ay kombinasyon ng lahat ng tatlo at ang pagkakamaling nagawa ng karamihan noong 1844 at anya sa bawat iba pang panahon ay ang pagtrato sa mga problema sa organisasyon bilang mga problema sa mapagkukunan at pagbibigay ng mas maraming material sa isang sitwasyon na nangangailangan ng ibang kaayusan ng kung ano ang naroroon na. Nakinig si Seogi nang may nakapokus na katahimikan na parang isang taong nagsasaulo ng isang balangkas sa halip na isang katotohanan. Pagkatapos ay nagtanong siya, anong uri ng problema ang tubig? Tumingin sa kanya si Soyeon. Sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo. Sabi ni Seogi, hindi ang tubig mismo ang problema. Ang tubig ay katulad pa rin ng dati. Ang problema ay hindi naintindihan ng mga tao kung ano ang nagpapapanganib at nagpapaligtas dito. Kaya ito ay isang problema sa kaalaman. Ngunit hindi rin madaling pakuluan ng mga tao ang tubig kung wala silang panggatong, kaya isa rin itong problema sa mga mapagkukunan. At hindi inaayos ng mga tao ang kanilang mga pamamaraan sa pag-aaksaya ng basura sa kanilang mga pinagkukunan ng tubig, kaya isa rin itong problema sa organisasyon. Lahat ng tatlo, sabi ni Soyeon. Lahat ng tatlo, pagkumpirma ni Seogi.
Kaya kailangan mong lutasin lahat ng tatlo, pero hindi sa parehong paraan o sa parehong oras. Tumingin sandali si Soyon sa bata.